Dahil sa kahirapan, napilitang pumasok sa maruming trabaho ang mag-inang Lourdes at Marian. Nakilala nila ang matandang lalaki na si Gardon, isang runner ng mga babae sa bayan. Nung una, inakala nilang magiging ayos lang ang lahat sa kanilang trabaho. Pero kalaunan, naging kalbaryo ang lahat. Binili sila ng isang mayamang negosyante, si Don Conrad. Hindi nila alam na ang Don pala ay miyembro ng mga aswang. Dadalhin sila sa kuta ng mga aswang sa bundok. Itatrato silang parang hayop doon. Gagawin silang parausan ng mga aswang. Gagamitin sila ng mga aswang para magparami. Dahil sa malaimpyernong dinanas nila roon, nakagawa ng paraan ng dalaga para makatakas. Bumaba sila ng bundok at nakahingi ng tulong sa mga binatang may kakayahang labanan ng mga aswang. Sa kanyang pagbabalik, kasama na niya ang mga antingero. Lulusubin nila ang mga aswang para iligtas ang mga kababaihang bihag ng mga aswang. Pero huli na ang lahat nang dumating sila. Wala na sa kulungan ng kanyang ina. Ayun pala, nailigtas ito ni Rigor. Munti ka nang mahuli ng mga aswang si Marian. Mabuti na lamang ay naroon ang mga binata. Hanggang sa napas lang na nga nila ang mga aswang. Ngunit magawa pa kayang makapamuhay ng maayos ni Marian sa kabila ng mga nangyari sa kanya? May tumanggap pa kayang lalaki kapag nalaman na dati siyang parausan ng mga aswang? O gaya ng pagtrato sa mga babaeng mabababa ang lipad? Yun din kaya ang kanyang maranasan. Gaya ng nakasanayan ay matutulog na namang walang laman ng tiyan ng mag-inang Lourdes at Marian. Biruan nga nilang mag-ina minsan sa pagtitiis ng gutom lang sila nagiging veterana. Tubong Visayas ang dalawa. Nagtungo sa Maynila at tumira doon ng 2 taon. Pero bumalik sila ulit sa Bacolod sa pag-aakalang may dadatnan sila. Pero ang bahay na pamanasanan ng ina ni Aling Lourdes, nauna na palang inangkin ng kanyang mga kapatid. Kaya ang ending, nangupahan na lamang sila. Kahit na wala naman silang maayos na pinagkukunan ng pera. Ngayon, sobrang hirap ng buhay nilang mag-ina. Mula nang iwan sila ng lalaking si Pancho, nagkandaletse-letse na ang kanilang buhay. Si Marian tumigil sa pag-aaral para makatulong sa kanyang ina. Kung ano-anong pinasok nitong racket para lang kumita. Pero kahit na anong gawin nila, kulang na kulang pa rin ang kinikita nila sa maghapon. Kaya naman napilitan na rin silang pasukin ng maruming trabaho. Nagsimula lang ito mula nang malulong ang kanyang ina sa alak at sa kung ano-anong bisyo. Marian, mag-ayos ka mamaya ha. Darating si Mang Gardon, may customer daw. Mama, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Ano na naman yung tinatanong mo? Hanggang kailan ba tayo magtatrabaho sa marumi? Anong pinagsasabi mong marumi? Anong marumi sa pakikipaglandian para magkapera? Nagpapagalaw ka ba? Hindi naman ah. Pero alam natin na pinagbabawal sa atin na magtrabaho sa mga beer house. Nakikipag-table ka lang, tapos minsan tamang pakikipaghalikan. Hanggang ganun lang. Pinapayagan ba kitang galawin nila? Hindi naman ah. Ano bang inaarte mo? Ikaw pong iniisip ko eh. Huwag mo akong intindihin. Matagal na akong warak, kaya wala na sa akin to. Ang mahalaga lang naman sa akin ay magkapera tayo at ang makapag-ipon. Ayoko na sa bahay na ito, no? Mama, ipangako mo sa akin na kapag nakaipon na tayo ng pera, aalis na tayo sa ganitong trabaho. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Yung hindi tayo pandidirian ng tao dahil sa trabaho natin. Yung hindi na tayo pag-uusapan sa lugar na pupuntahan natin. Yung payapang buhay. Mangako ka sa akin, Ma. Please. Oo na, pinapangako ko. Ito naman, laging ang drama eh. Siyempre, tumatanda na rin tayo eh. Ayoko makasanayan natin na maging normal na lang sa atin ang ganitong gawain. Anong tumatandang pinagsasabi mo? 35 pa lang ako. Hindi nga tayo mukhang mag-ina eh. Mukha lang tayong magkapatid. Tingnan mo, 18 ka na.
Halos magkamukha lang tayo. 16 lang ako nang ipinagbuntis kita. Pero kahit na ganon, napalaki rin naman kitang maganda. Kaya ikaw, alagaan mo yung mukha mo. Kapag nawala yung mukha mo, wala ka na ring silbi sa paningin ng mga tao. Ngumiti na lamang ng papilit si Marian. Totoo naman kasing hindi mukhang nanay si Aling Lourdes. Kahit na dalaga na ang anak nito, ay marunong pa rin talaga itong mag-ayos sa sarili. Bagamat medyo nasira at namalat ang kanyang boses dahil mahilig siyang magkakanta nung bata pa siya. Tapos naging pabaya ito sa kanyang boses ng dahil sa mga bisyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumabas na rin ng bahay ang dalaga para mamili ng kanilang ihahapunan. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang kaibigan na si Mima. Maskulado ang katawan ngunit malambot kung kumilos. Agad siya nitong nilapitan at saka tinapik ng mahina sa balikat. Oy, si Swang, nabalitaan ko yon ha? Nabalitaan ng alin? Nako, patay mali siyang princess. Ang alin nga? Kunwari pa ite? Yung ano, type ka raw ni Jepoy ha? Ha? Sinong Jepoy? Hindi mo kilala si Jepoy? Yung poging tindero ng karne dyan sa palengke. Yung anak ng kapitan natin. Hindi ko naman siya kilala eh. Ano naman kung type niya ako? Kunwari pa yun, katawan lang naman ang habol nun sa akin. Ay, grabe hang sa pagiging judgmental ang bruha. Totoo naman eh. Wala nang kumalat sa baryo natin ang tungkol sa trabaho namin ni Mama. Wala naman ako naramdaman na lalaking seryoso at sincere sa akin. Lahat, laging laway na laway makuha ang katawan ko. Kaya yung si Jepoy, alam ko ng takbo ng utak niyan. Hindi ko pa man nakakaliskisan. Kilala ko na ang hasang niyan. Naku naman, hindi pa nga nag-start, end of the story kaagad ang peg ninyo ni Jepoy. What if, try mo lang. Di ba talaga, Carrie? Ayoko. Wala akong oras sa ganyan. At saka pala, bakit mo ba ako pinipilit na patusin si Jepoy? Para malaman ko kung talagang bet or pass. Ngayong pass ka na pala sa boylet, di, masosolo ko na siya. Naku, buwan ka talaga kahit na kailan. Tumigil ka na nga. Saan ang gora mo? Malamang bibili ako ng panghapunan namin. Magluluto ako. Gora with me? Want more? Bahala ka. Okay, it's a yes. Kumapit pa ang Becky na si Mima sa maliit at malambot na braso ni Marian. Pagkarating nila ng palengke, agad nilang tinungo ang mga nagtitinda ng karne. Mabilis naman silang nakabili dahil kakaunti lang naman ang tao noong mga sandaling yon. Pagkatapos, nagpaalam na rin sa kanya si Mima. Box, bukas na lang ulit ha. Babush. Sige na, bye-bye na. Kumikending-kending pa ang Becky nang maglakad na ito palayo. Bumuntong hininga na lamang si Marian. Lihim siyang naiinggit sa kaibigan niya. Hiniling na lang niya bigla na sana, pareho na lang din sila ng buhay ni Mima. Si Mima kasi, maayos ang pamilya at walang problema sa pera. Hindi naman sobrang yaman ang pamilya ng Becky pero masasabi ni Marian na nakakaluwag-luwag yon. Ito talagang baklang to, ang kulit. Ay nako, makauwi na nga lang sa amin. Naging maayos naman ang gabing yon para kay Marian. Kahit na medyo hindi pa rin komportable sa trabaho, masasabi niyang kahit papaano nagagawa na rin niyang tiisin ang tingin sa kanya ng mga customer. Pagkatapos nilang magapunan ni Aling Lourdes, nagbihis na rin ang mag-ina. Isang kulay pulang sasakyan ang tumigil sa harapan ng kanilang bahay. Pagbaba ng salamin ng kotse, nakita nila ang matandang lalaki sa loob. Hindi pa naman ito sobrang tanda. Malakas-lakas pa. Pero medyo namumuti na ang buhok nito. Lourdes, Marian, alin na kayo? Naghihintay na sa inyo yung pinakabago ninyong customer. Agad na sumakay ang mag-ina sa loob. Umupo sila sa bandang likuran kung saan nakaupo rin ang matandang lalaki. Pumagit na ito sa kanila. Agad naman pumatong ang magaspang nitong kamay sa hita nilang dalawa.
Oh, kamay mo. Baka nakakalimutan mong hindi ka namin customer. Manager ka namin. Masama bang hawakan ng mga pagmamay-ari ko? Hoy, tumigil ka nga, Mang Gardon. Hindi mo kami pag-aari, no? Nagtatrabaho kami sa'yo at hindi kami laruan na basta-basta mo lang hahawakan. Oo na. Kapag si Lourdes masyadong mainit. Kaya lalo kang nagiging hot eh. Berto, andarin mo na itong kotse. Para ka rin tatanga-tanga dyan na nakatunganga ka pa eh. Hindi ka papatulan nitong si Marian, no? Asa ka pa dyan. Nagsimula ng umandar ang sasakyan. Habang nasa biyahe, hindi pa rin talaga matahimik ang bibig ni Mang Gardon. Hindi nito maiwasang magsalita patungkol sa kagandahan ng mag-ina. Alam niyo ba tong customer natin? Hindi ko pa kayo nire-recommende, kayo na ang pinili. Aba, malamang, ang gaganda nyo kaya. Lalo na itong si Marian. Parang batang version na ikaw, Lourdes eh. Sus, ayan ka na naman sa kakabola mo. Alam mo, mabuti pa humanap ka na rin ng magiging syota mo. Para naman may kumakamot dyan sa kati mo, Mang Gardon. Syota pa eh, gastos lang yan. Wala naman akong makitang maganda. Lahat puro mukhang aswang. Maliban lang sa inyong mag-ina, ha? Hindi kita type, no? Mas lalong hindi ka rin type nitong si Marian. Tahimik lang naman si Marian habang nag-uusap ang kanyang ina at ang manager nila. Hindi niya magawang makisabat. Hindi naman sa ayaw niyang kausap si Mang Gardon. Sadyang hindi lang talaga siya palasalita kapag sa ibang tao, lalo na sa mga lalaki. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa beer house. Marami na agad ilaw sa loob na iba-iba ang kulay. Kahit ilang beses nang nakarating si Marian dito, nahihilo pa rin siya sa mga hindi mapakaling ilaw. Sumama na muna kayo sa VIP room. Hindi muna kayo pwede rito sa labas dahil baka may ibang makakursunada sa inyo. Dali kayo, dali. Habang sumusunod sila sa matandang si Mang Gardon, sandaling tumigil si Marian dahil inayos niya ang pagkakasintas ng kanyang sapatos. Nauna ang kanyang ina at ang kanilang manager. Matapos niyang ayusin ang kanyang sintas ay nakabungguan naman niya ang isang lalaki. Matangkad at matipuno ang katawan. Pagtingin niya sa mukha nito ay maputla. Parang hindi ito nasisikatan ng araw sa sobra ding puti. Pasensya na, hindi kita nakita. Tumingin sa kanya ng seryosong lalaki. Akala tuloy ni Marian ay nagalit ito sa kanya. Pero napanatag ang kanyang kalooban nang marinig niya itong nagsalita. Ayos lang. Hindi mo naman sinasadya eh. Pasensya na talaga. Sige na, mauna na ako. Kahit papalayo pa siya, nararamdaman pa rin niya na parang nakatingin pa rin sa kanya ang lalaki. Hindi lamang niya yun iniintindi at itinuon na lamang ang atensyon sa trabaho. Makalipas lang ang ilang sandali, dumating na rin ang sinasabi ni Mang Gardon na galanting customer. Ayan na si Don Conrad. Nako, kayo ha. Gagalingan nyo para bumalik-balik dito yan ha. O ikaw Lourdes, ikaw na bahala sa kama. Ikaw naman ang nakatoka doon eh. Ikaw naman Marian, landiin mo lang ng landiin para lalong maudyokan. Nako, tungtuanan naman itong matandang ito kasi makakapera na naman. Sino ba namang hindi matutuwa? Ang sabi ng mga kakilala ko, malaki raw talaga magbigay ng tip itong si Don Conrad. O siya, sige na. Lalabas na ako ha. Susunduin ko lang si Don Conrad. Nagmamadaling makalabas ng VIP room ang matandang lalaki. Maya-maya lang, bumalik na rin ito kasama ang kanyang bigating customer. Matanda na rin yon, pero mas mukhang bata kay Mang Gardon dahil sa mas maayos itong manamit. Mukha ring mabango, maputi at matangos ang ilong. At kahit naka-long sleeve ito, kita ng mag-ina na medyo maskulado rin ang katawan ng Don. Don Conrad, sila po kumbaga ang aming best-selling. Lagi po silang pinipilahan eh. Magandang gabi po sa inyo, Don Conrad. Magandang gabi din po. Sandali silang tiningnan ng Don. Sinuri sila nito mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ng panliliit si Marian dahil doon. Pero
Hindi na lamang yun pinansin ng dalaga. Inisip na lamang niya na kailangan nilang magawa ng maayos ang kanilang trabaho para kumita sila ng mas malaking pera. Gusto ko mga bata mo, Gardon. Mukhang sariwa itong isa. Ito namang isa, kahit mukhang wala na ito sa kalendaryo mukhang may asim pa rin. Nako, Don Conrad, hindi lang maasim ang meron ito, kundi tamis na rin. O sige na, ako nang bahala rito. Hintayin mo na lang ang ibabayad ng tao ko sa iyo mamaya. Ay maraming salamat po, Don Conrad. Don Conrad, baka naman tip-tip lang. Tumango lang ang Don sa sinabi ni Mang Gardon. Maya-maya pa, agad na ring umalis ang manager nila Marian. Naiwan silang tatlo roon. Nagsimula nang lumapit ang mag-ina nang umupo na sa sofa ang kanilang customer. Pero sa halip na patulan sila ng matandang lalaki, pinatigil na muna sila nito at saka pinaupo sa kabilang sofa. Ikaw, anong pangalan mo? Lourdes po, sir. Maria naman po ako. Mag-ina raw kayo? Bakit po, sir? Mukha lang ba kaming magkapatid? Wala ba kayong mga sakit? Ano po bang ibig niyong sabihin, sir? Malalang sakit? Sir naman, hindi naman po kami isasalang ni Mang Gardon dito kung may sakit kaming malala. Huwag ka pong mag-alala. Wala kaming ihahawa sa iyo. Malinis ang katawan namin. Tama po si Mama, sir. Malakas po ang katawan namin. Masigla at malusog. Mabuti naman kung ganon. Hindi ba natin sisimulan ng kababalagan, sir? Ayaw ko rito sa lugar na ito. Napakapangit. Napaka-cheap. Bigla na lamang may pumasok na mga kalalakihan. Matatangkad at mga nakasuot ng kulay itim ang mga ito. Nagtataka ang mag-ina kung bakit yung pumalibot sa kanila. Dalhin nyo na yung dalawang yan. Teka, saan nyo kami dadalhin? Anong gagawin nyo sa amin? Mama, ano ba nangyayari? Hindi na sila sinagot ni Don Conrad. Kahit na anong gawin nilang pagpalag ay wala na rin silang magawa. Masyadong malalakas sa mga lalaki. Paglabas nila ng VIP room, kinaladkad sila hanggang sa paradahan ng mga sasakyan. Nakita pa sila ni Mang Gardon doon kaya agad itong lumapit sa kanila. Don Conrad, saan nyo dadalhin ng mga bata ko? Teka, oy! Biglang sinapak ng isang lalaki si Mang Gardon. Mahilo-hilong hinabol nito ang sinasakyan nila pero wala nang nagawa pa ang kanilang manager. Kung ano man ang kailangan nyo, huwag nyo na pong ituloy. Isusumbong namin kayo sa mga pulis. Pulis? Hindi sila nakikinig sa mga babaeng bayaran na katulad nyo. Basura lang kayo. Pasalamat mga kayo't ire-recycle ko kayo. Para kahit na papaano mapakinabangan ko kayo. Ano ba kasing gagawin mo sa amin? Pwede mo naman kaming sabihan. Saka mo na lang malalaman kapag naroon na tayo. Sa ngayon, manahimik ka na muna dyan, gaya ng anak mo. At baka uminit pa ang ulo ko. Naintindihan niyo ba ako? May kung anong matalas na bagay ang itinutok sa tagiliran ng ali, dahilan para tuluyan na talaga itong manahimik. Makalipas pa ang halos 50 minuto, tinakpan na rin ang kanilang ulo ng itim na tela. Ang huling nakita ng mag-ina ay dinala na sila sa tapat ng kagubatan. Wala silang magawa sa mga sandaling ito. Kahit napilit silang sumisigaw ng tulong, tila ba walang nakakarinig sa kanila. Nang subukan nilang pumalag, naramdaman na lamang nila ang mabigat na kamao na tumama sa kanilang sikmura. Pagkatapos noon, nawalan na sila ng malay. Nagising na lamang sila na nasa isang baryo na sila. Malaki ang baryo. Sementado na ang mga bahay pero hindi na naaabot ng modernisasyon. Wala rin kasing kuryente roon. Tanging malalakas at malalaking lampara lang ang ginagamit. Nasaan na kami? Saan nyo kami dinala? Bakit kami nandito? Napamulat na rin si Maria nang marinig na nagagalit ang kanyang ina. Nilibot niya ang kanyang paningin. Napapalibutan sila ng mga lalaking nakaitim. Parang mga robot na wala man lang emosyon ng mga muka. Ay, kayo dyan! Kayo mga lalaki kayo! Anong lugar to? Bakit hindi kayo sumagot? Hindi ba kayo tinuruang magsalita? Mama, tama na.
Baka mamaya magalit sila sa atin at saktan nila tayo ulit. Hindi pwede. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Kapag hindi tayo nakalis dito, baka mamaya patayin tayo ng mga yan. Eh anong gagawin natin? Hindi nga natin alam kung saan lugar to eh. Akong bahala. Hindi ako papayag na dito lang tayo mabubulok. Nakatali ang kamay at paa na mag-ina, kaya kahit na anong gawin nila ay puro sigaw lang ang nagagawa ni Lourdes. Hindi sila magawang pakinggan ng mga nagbabantay sa kanila. Nakatingin lang yun ng diretso sa kung saang direksyon. Matapos ang halos 2 oras na paninigaw, dumating na si Don Conrad. Bigla sila nitong sinampal na malakas. Manahimik ka kayong dalawa kung ayaw niyong mapaga ang buhay ninyo. Ano ba kasing kailangan nyo sa amin? Bakit mo kami dinala rito? Sino ba kayo? Hindi kayo sasaktan dito kung umaayos lang kayo ng asal. Sanay naman kayong araw-araw na sasarapan, hindi ba? Dito, araw-araw at gabi-gabi niyong mararamdaman yon. Nakikiusap ako sa inyo. Ibalik niyo na lang po kami sa beer house. Wala po kayong mapapala sa amin. Mga mahihirap lang naman po kami. Tingin nyo, dinukot namin kayo para sa pera? Hindi mahalaga ang pera sa lugar na ito. Ang mahalaga rito ay makapagparami kami. Makapagparami? Anong akala mo sa amin, aso? Sira ulo ka pala eh. Mama, tama na. Pakiusap. Makasaktan ka nila eh. Kunin nyo na ang 2 ito. Dalhin sa karapat-dapat na kulungan nila. Pwersahan na naman silang itinayo ng 2 lalaki. Wala silang magawa sa lakas ng mga ito. Habang naglalakad sila sa hallway, naririnig pa nila ang mga nag-uusap sa likuran nila. Mas lalong kinilabutan si Maria nang marinig niya ang salitang aswang. Sa pagkakarinig niya, matutuwa raw ang mga aswang kapag nakita silang mag-ina. Ayaw sana mag-isip ni Maria ng kung ano-ano, pero habang naroon sila at nasa peligro ang kanilang buhay, hindi niya maiwasang hindi isipin na totoo ang kanyang mga naririnig. Nakarating sila sa isang bahay na may 3 palapag. Malaki-laki ito na parang lumang warehouse. Sa itaas sila inilagay. Dito na nila nalaman na hindi lang pala sila ang nakakulong doon. Meron ding mga tao roon. Karamihan ay babae at puro namamayat na. Nanginig sa takot ang dalagang si Maria nang mapagtantong hindi pala sila ang tanging bihag na naroon. Mas lalo pa siyang nagulantang nang malaman kung ano ang nangyayari doon at kung ano o sino ang mga nakatira sa malaimpyernong baryo na yon. Ayon sa sinabi ng kasama nila sa kulungan, lahat daw ng babaeng nasa gusaling yon ay ginagawang parausan. At ang mas masaklap pa, aswang daw di umano ang mga gumagalaw sa kanila. Yun ay paraan ng mga aswang para maparami ang lahi ng kalahating aswang at kalahating tao. Gumagamit sila ng kababaihan at pinapagalaw sa mga lalaking aswang para magkaroon ng bagong lahi. Mas maganda daw ang prosesong ito kumpara sa pagyanggaw dahil mas malalakas daw ang lahing nabubuo pag nagniig ang aswang at ang tao. Maging si Aling Lourdes ay hindi rin makapaniwala na totoong may ganoong nangyayari. Buong akala niya kasi sa mga palabas niya lang mapapanood ang mga ganon. Mama, anong gagawin natin? Ayaw ko pong ibigay ang pagkababae ko po sa isang aswang. Hindi pa po ko handa, Mama. At ayaw ko po dito. Nakakatakot. Manahimik ka nga. Walang magagawa yung kaya iyak mo eh. Sa halip na makapag-isip ako, nagugulo tuloy ang utak ko sa mga sinasabi mo. Manahimik ka. Para makapag-isip ako ng paraan. Kainis ka naman, oh. Tumigil sa pag-iyak ang dalaga. Humihikbi siyang tiningnan ng mga kasama niya sa kulungan. Kita niya sa mukha ng mga yon ang kawalan ng pag-asa. Pagod na ang itsura ng mga yon. Para bang hinihintay na lang ng mga yon na mamatay sila sa kanilang kinalalagyan. Malabo makalis tayo dito ng ganitong sitwasyon natin. Kailangan natin mapaamo ang amo nila. Tumawang isa sa mga nakarinig at sinabing hindi nila magagawa ang pinaplano nila. Masyado raw kasing matigas ang puso ni Don Conrad. Brutal daw ito sa mga taong nagtatangka na tumakas. Kinuwento rin sa kanila ang isang babae na pinalapa na lang sa aswang nung hindi na mapakinabangan.
tumigil nga kayo sa mga kinukwento ninyo. Tinatakot nyo lang kami. Tinuwanan lang sila ulit ng mga naroon. Maya-maya lang ay nanahimik na rin ang dalawa. Sa mga pagkakataong ito, nag-iisip na rin si Maria ng paraan kung papaano sila makakalis doon. Makailang ulit siyang sumisilip sa labas. Pilit na pinagkakasya ang ulo sa mga rehas. Nakikita niya ang mga bantay roon na parang isang balingkilos lang nila, lalapain agad sila. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalabas, ikaw agad ang maunang tumakbo, Marian. Tumakas ka, tumingi ka ng tulong. Kawawa lahat ang naririto. Tingnan mo, lasbag na ang kapwa natin babae rito. Pero paano nga natin magagawa yon? Malamang, gagamitin mo ang utak mo. Ano ka ba naman? Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Parang malapit na rin siyang sumuko noon. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Maria na maliwanag na pala. Inabot na sila ng umaga sa kakaisip ng paraan. Sa mga oras din na yon, biglang may dumating na kalalakihan para kunin sila. Isa sa mga lalaking yon ay pamilyarang mukha kay Marian. Hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang lalaking nakabanggaan niya sa beer house. Inilabas sila ng kulungan. Makahiwalay silang dinala ng kanyang ina. Kasama ni Marian ang lalaki. Dinala siya nito sa loob ng isang silid. Agad na isinarado ang pintuan para walang makarinig sa kanila. Ikaw yung lalaki na kabanggaan ko kagabi sa beer house, di ba? Ikaw nga yun. Teka, aswang ka rin ba kaya narito ka? Bagyang dumistansya ang dalaga nang mapagtanto ang bagay na yon. Tumingin sa kanya ng seryoso ang lalaki. Nasa impyerno ka ngayon. Bubuntisin kayo ng bubuntisin dito para paramihin ng mga aswang. Kung hindi kayo aalis dito, dadanasin niyo ang kalbaryo rito. Teka, hindi ka pa katulad ng mga aswang na nandito. Ibig ba nitong sabihin, mabuti kang aswang? Walang aswang na mabuti. Pero may aswang na kayang baliin ang paniniwala ng kalahi niya. Isa ako ron. Hindi ako pabor sa pagpaparami ng lahi namin. Kaya gusto ko makatakas kayo rito. Ikaw ang napili kong tulungan dahil malakas-lakas ka pa. Karamihan sa mga babaeng naririto hirap nang makatayo dahil ilang beses na silang ginalaw ng mga aswang. Hindi ko naman pwedeng iasa sa mama mo ang gusto kong ipagawa. Sinasabi mo bang tutulungan mo kami makaalis? Oo, umalis ka rito. Pumunta ka sa baryo ng Sandigan. Hanapin mo si Gabriel o Armando. Ituro mo sa kanila ang lugar na ito. Matutulungan kanilang iligtas ang nanay mo. Pati na rin ang ibang mga nakakulong dito. Bakit mo ito ginagawa? Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako pabor sa mga paniniwala ni Papa. Gusto ko mabuhay ng tahimik, hindi ganito. Tatay mo si Don Conrad? Oo, at hindi lang ako ang nag-iisa niyang anak. Marami na rin akong kapatid na sanggol na kalahating aswang at kalahating tao. Paano ako makakalabas dito? Ituro mo sa akin, pakiusap. Bukas ng gabi, aalis si Papa. Ako lang matitirang mamamahala rito. Bukas ng 9:00, pupuntahan kita sa selda mo. Patatakasin kita. Sigurado ka bang hindi tayo mahuli sa ginagawa mo? May mga kasabot din ako rito. Kaya nasisiguro kong wala namang magiging problema basta wala rito si Papa. Hindi ko inakala na may mabuti palang aswang. Maraming salamat ah. Huwag ka magpasalamat. Malaking atraso ng mga aswang sa mga tao. Walang-wala pa itong gagawin ko para sa'yo. Sa ngayon, ibabalik kita sa kulungan ninyo. Magkunwari kang may nangyari sa atin, ha? Kapag nalaman ni Papa na ginalaw kita, hindi ka na niya ipapagalaw sa iba. Iisipin niya na nabuntis na kita. Isang beses lang ba ginagalaw ang mga narito? Pero bakit sila parang hupang-hupa? Kapag naanakan na nila ang isang babae, para sa kanila basura na lang yon. Kaya ang gagawin nila, gagawin na lang nilang parausan. Pero mga babae namang hindi nagkakaanak, kunwari baog o kaya menopause na, gagawin na lang din nilang parausan. Nabahala ang dalaga para sa kanyang inang si Lourdes. Hindi pa naman menopause ang ina niya, pero mula kasi nang isilang siya ni Lourdes, tila nagkaroon na rin ito ng problema sa matres. Kaya mula noon, hindi na nagkaroon ng kapatid si Marian. Ito rin ang dahilan kung bakit iniwan sila ng tatay niya. Hindi na nagkakaanak si Lourdes.
Paano nila malalaman kung baog o may problema ang isang babae sa pagkakaroon ng anak? Marami silang ginagawang paraan. Madali lang para sa kanila na malaman. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo rin ang mama ko. Sige na, mabait na aswang ka naman eh. Hindi pwede. Hindi ako ang may hawak sa kanya, kundi ang ibang opisyal. Kapag nakialam ako, mayayari ako kay Papa. Pasensya na pero sa ngayon, ikaw lang ang talaga kong kayang tulungan. Pagkatapos ng pag-uusap natin na to, guguluhin mo ang sarili mo ha. Kailangan magmukha kang pinagsamantalahan para hindi sila maginala na may sinabi ako sa'yo. O paano? Mauna na ako. Siya nga pala, Rigor ang pangalan ko. Kahit na nag-aalala pa siya para kay Lourdes, sinubukan na lamang din niya na gawin ang sinasabi ng binatang aswang na si Rigor. Sinabog-sabog niya ang kanyang buhok. Pinunit niya rin ang ilang parte ng kanyang damit. Nilagyan niya ng alikabok ang mukha niya para mas kapani-paniwala. Tulala nang lumabas ng silid si Marian. Agad namang siyang inalalayan ng dalawang lalaki kasama si Rigor. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sakto namang nakasalubong na nila si Don Conrad. Tumingin-tingin si Don Conrad kay Rigor. Tila inaalam nito kung ano ang nangyari. Bakit nasa labas na tong babaeng ito? Di ba sabi ko, ilalaan natin to sa kaibigan kong gusto magkaanak? Sinong gumalaw rito? Tumaas ang boses ni Don Conrad. Kinakabahan naman si Marian sa mga sandaling ito. Dinadasal na lamang niya na sana hindi makatunog ang Don. Papa, pasensya na ha. Ako ang gumalaw sa kanya eh. Nagkasalubong ang kilay ni Don Conrad. Nagtataka ito sa sinabi ng anak. Ikaw ang gumalaw sa babaeng ito? Tama ba ako nang narinig? Pasensya na talaga, Papa. Hindi ko lang napigilan ng sarili ko eh. Nakita ko na siya kagabi sa beer house. Naroon din ako, bago pa siya dalhin dito. Pinagnanasahan ko na siya ron. Hindi ko inakala na nakuha niyo pala siya. Kaya kanina nang makita ko na siya, kinuha ko na siya kagad para ako makauna. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo dahil sabi ng bantay mo eh, kakatulog mo lang kanina. Pasensya na talaga, Papa. Pero sa halip na magalit ang Don, tumawa pa ito ng malakas. Tinapik-tapik nito si Rigor sa balikat at sandaling yumakap sa anak. Tingnan mo nga naman. Paayaw-ayaw ka pa sa ganitong sistema pero isa ka rin palang manyakis eh. Pero masaya ako kasi pinakita mo sa akin na talagang suportado mo na itong ganito. Pambihira ka oh. Hindi mo naman kasi sinabi agad na ang gusto mo pala ay morena at medyo payat. Nasa loob lang din pala ang kulo mo eh oh. Hindi po kayo galit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Eh ginawa mo nga ang gusto ko. Sigurado ako na sa susunod na buwan, buntis na ang isang ito. Magkakapo na rin ako ng kalahating tao at kalahating aswang. Papa, may gusto sana akong hilingin na pabor eh. Sige, ano yun anak? Sabihin mo lang. Gusto ko sanang sa kwarto ko na dalhin tong babaeng ito. Ayaw ko na siyang isama sa mga mababahong nasa kulungan. Gusto ko, gabi-gabi ko siyang naaamoy eh. Iba kasi talaga tama sa akin ang babaeng ito eh. Natawa ulit si Don Conrad. Maging ang mga tauhan nito ay hindi na rin napigilang matawa. Naninibago kasi ang Don sa pagiging mapusok ng binata. Pero kitang-kita naman sa mukha ni Don Conrad na masaya ito sa nangyayari. Kahit na wala siyang kaalam-alam na niloloko lang pala siya ni Rigor. Bihira naman. Siyempre naman pwede. Minsan ka lang humiling sa akin kasi lagi tayong nagtatalo eh. Pero ngayon, pagbibigyan na kita. Pinapakitaan mo ko ng pagkalalaki mo eh. Maraming salamat po, Papa. Kayong dalawa, ano bang tinatanga-tanga nyo? Ihatid nyo na itong babae sa kwarto ng anak ko. Baka mamaya mag-round 2 pa ito. Muling nagtawanan ng mga aswang. Si Marian naman ay tahimik lang. Pero nakahinga rin siya ng maluwag dahil napaniwala nila si Don Conrad. Nang makarating na sila sa kwarto ni Rigor, agad na isinarado ng binata ang pinto at mga bintana. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kabutihan mo. Ako ang bumabawi sa kasamaan ng mga kalahi ko, kaya hindi mo kailangan bumawi sa akin.
Hawak-hawak ng binata ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Hindi rin kasi nito inakala na makakaya nitong makapagsinungaling sa kanyang ama. Kilala niya kasi si Don Conrad. Minsan lang itong naniniwala sa mga sinabi niya. Napakahirap ding mauto ng matanda. Kaya ganun na lang ang kaba ni Rigor sa pangyayaring yun. Dito ka lang sa kwarto ko kahit na anong mangyari ha. Lalabas ka lang kapag kailangan mo nang umalis. Maraming salamat talaga. Paulit-ulit ka na eh. Nakakairita ka na ha. Pasensya na. Huminga ng malalim si Rigor. Sumandal ito sa pader. Tumingin na naman ng seryoso ang dalaga. Nailang naman si Marian kaya sa lapag na lamang siya tumingin. Bakit yung pinasok yung ganung trabaho? Walang-wala na kaming magawa eh. Maraming trabaho. Maraming trabaho pero hindi naman lahat ng yun kaya kaming buhayin. Ang dami rin kasi naming utang. Kaya kailangan na namin kumapit sa patalim. Dahil mas malaki ang pera doon. Pero may pangarap din naman kami. Ako pangarap kong makalis sa ganung buhay. Pero mukhang hindi na matutupad yung kasi nandito na kami ni Mama. Hindi ko nga alam na totoo pala mga aswang eh. Buti ka pa nga may pangarap eh. Bakit? Ikaw ba wala? Wala. Hindi ko alam kung bakit ako nabubuhay eh. Sigurado ka ba talagang aswang ka? Bakit ka naman nagdududa? Hindi kasi ako makapaniwala na may aswang na matino. Ang nababasa ko kasi sa mga comics dati, kampon kayo ng kadiliman. Para din naman kaming tao eh. May isip, may utak, may damdamin, may puso. Ang pagkakaiba lang, hindi kami tao. Mababangis kami. Sandaling napaisip si Marian sa mga sinabi ng lalaki. Magsasalita pa sana siya nang magsalita ulit si Rigor. Gusto mo bang makita ang mama mo mamayang gabi? Oo, gusto ko malaman kung kumusta na siya. Nag-aalala ako sa kanya eh. Bago ka umalis mamaya, tutulungan kitang dumaan sa selda. Kailangan mo lang bilisan ha, kasi baka may makakita sa atin. Oo, sige. Maraming salamat. Iniwan na muna siya ni Rigor sa kwartong yon. Maganda ang silid at kahit na papaano, malinis. Maaliwalas. Parang tao talaga kung mamuhay si Rigor dahil sa ayos ng kwarto nito. Nang mahiga ang dalaga sa kama, hindi na niya napansin na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siyang kinakalabit na siya ni Rigor. Uy! Gising! Gising! Agad na bumangon ng dalaga. Nakita niya ang tila nagmamadaling itsura ni Rigor. Bagang umalis sila, Papa. Mamayang 6:00 balik niya. May 1 oras pa, kaya kailangan mo nang maganda. Kinabahan si Marian sa mga sandaling ito. Hindi niya naihanda ng maayos ang sarili niya dahil nabago ang oras. Akala niya sa kailaliman pa sila ng gabi aalis, pero nagkamali siya. Kapag nakalis ka na rito, tandaan mo mga pangalang sinabi ko sa iyo ha. Sila makakatulong sa iyo. Naintindihan mo ba ako? Oo, gagawin ko ang mga sinabi mo. Agad na silang nagganda para sa pagtakas ng dalaga. Sinilip na muna ni Rigor ang labas. Pagkatapos, naglakad lang sila ng parang normal sa pasilyo. Inakbayan pa siya ni Rigor sa balikat para kunwari asawa niya na ito. Sumakay ka lang, pero yung mag-OA dapat isipin nilang pagmamay-ari na kita para hindi sila makahalata. At pwede ba kitang halikan? Ha? Kung kinakailangan halikan kita para maniwala sila, pwede ba? Oo, sige. Habang naglalakad sila, napatingin sa kanila ang mga nakasalubong nilang opisyal. Tumigil si Rigor at tiningnan ng masama ang mga yon. Anong tinitingin-tingin nyo? Huwag niyong sabihin type nyo ito binuntis ko na to kagabi. Nagsiyukuan ang mga yon at tumingin ng pasensya. Nakahinga na ng maayos si Maria nang umalis na rin ang mga kalalakihang yon. Mga ilang sandali lang, narating na rin nila ang mga selda. Kagad na tinungo nila ang kinaroroonan ni Lourdes. Pagdating nila roon, halos manlumo si Marian sa sinapit ng ina. Nakatulala lang yon sa kawalan. Maraming pasa sa braso at katawan. Nang marinig ni Lourdes ang kanyang boses, ay parang saka lamang ito natauhan. Marian! Ma, ako to. Anong nangyari sa inyo?
Huwag mo akong isipin, ayos lang ako. Teka, anong meron? Bakit kasama mo yan? Mama, tutulungan niya ako makatakas dito. Hihingi tayo ng tulong sa labas. Nang marinig yun ng ibang babaeng bilanggo, ay nag-ingay ang mga yon. Buti na lamang lahat ng bantay sa oras na yon ay mga kasabwat ni Rigor. Sige, mauna ka nang umalis. Kapag nakahingi ka ng tulong, bumalik ka rito kaagad ha? Oo, Mama. Hindi ako papayag na mabulok tayo rito. Kailangan na nating umalis. Babalik na maya-maya yung mga bantay na naka-break time lang. Sige na, umalis na kayo. Hoy, ikaw lalaki. Aswang ka rin ba? Patunayan mo na hindi ka gaya rito ng ibang aswang. Tulungan mo makalis ng ligtas tong anak ko. Sinasabi ko sa iyo. Hindi mo na kailangan sabihin. Bago pa may makaalam ng binabalak nila, ay umalis na rin sila sa gusaling yon. Pero sadyang malaki ang baryo. Kaya naman hindi magiging madali para sa kanila na makaalis kaagad. Normal lang silang naglakad sa daan. Napapatingin sa kanila ang iba. Sa isip-isip ni Marian, baka naghihinala ang mga yon. Pero sa isip-isip ni Rigor, marahil ay naninibago lang ang mga yon dahil may kasama na siyang isang babae. Bumuntong hininga si Marian. Todo dasal siya na sana makatakas na siya sa malaimpyernong lugar na yon. Lahat ng nakikita mo'y aswang, kaya huwag ka nang titingin sa kanila kung ayaw mong matakot. Baka mawala ka pa sa focus. Tumango na lamang si Marian sa mga sandaling yon. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa kalagitnaan ng kanilang baryo. Sa parting yon, medyo marami na rin ang mga gumagalaw na bantay at opisyal. Hindi pa naman sila pinaghihinalaan nun. Kilala ng lahat si Rigor na anak ng pinuno, kaya malakas ang loob ng binata. Pero nang makita nilang bumalik pala si Don Conrad, dito na nagkandaletse-letse ang lahat. Hindi lang ni Rigor ang dalaga papunta sa madilim na parte. Nagsimula na silang kabahan. Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng mahuli pareho. Kapag nadamay ako, hindi na kita matutulungan sa susunod. Anong ibig mong sabihin? Ako lang ang sasalo ng lahat? Kapag ikaw lang ang nahuli, iisipin lang nilang nakatakas ka dahil sa katangahan ng nagbabantay sa kwarto ko. Pwede natin palabasin na ganun. Tatakot ako baka parusahan ako ni Don Conrad. Huwag ka matakot, hindi mangyayari yun. Alam niyang mabubuntis ka na kaya hindi ka niya sasaktan. Sige na, lumabas ka na. Kunwari tatakas ka. Huminga ng malalim si Marian. Kahit na kinakabahan pa siya, gagawin niya yun dahil wala ng ibang paraan para hindi pagdudahan din si Rigor. Palpak to ngayon, pero marami pang araw. Susubukan natin ulit. Sige na, kaya mo yan. Lumabas si Marian sa kanilang pinagtataguan. Tumakbo siya paalis pero nakita siya agad ng mga kasama ni Don Conrad. Nahawakan siya ng mga yon at iniharap sa Don. Bitiwan niyo siya! Magiging inaya ng magiging apo ko. Huwag niyo siyang sasaktan! Sinunod naman ng mga tauhan nito ang utos. Si Marian naman mahalata sa muka ang labis na takot. Pero pinipilit na lamang niyang kayanin para hindi sila mas mapahamak. Ikaw, babae, bakit ba gusto mong tumakas? Magkakaanak ka na sa anak ko. Magiging asawa mo na si Rigor. Kaya wala ka ng karapatan na lumayo pa sa lugar na ito. Gusto ko nang bumalik sa amin. Ayaw ko na rito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Bumalik ka na sa kwarto niyo. Mga ilang sandali lang, dumating na rin si Rigor. Kunwari pa itong hindi alam ang nangyari. Oh, bakit ka tumatakas? Ha? Iiwan mo ako? Tatingin mo, lugi ka pa sa akin, ha? Nagulat si Marian nang magtaas ng boses si Rigor. Pero alam naman niyang nagpapanggap lamang din ito na galit. Kaya naman sinakyan na lamang niya ito. Ayaw ko na. Aanakan mo lang ako ng aanakan eh. Wala kang pakialam. Pag-aari ko na ang katawan mo. Kaya hindi ka pwede magreklamo. Rigor, kumalma ka lang. Hindi mo siya pwedeng saktan. Magiging asawa mo yan at siya ang magdadala ng marami niyong anak. Kaya dapat maging pasensyoso ka sa kanya. Paano ako magiging pasensyoso kung ganito? Visit naman. Kasi, sino ba kasi nagbabantay rito? Tiningnan ni Rigor ang mga tauhan ng ama niya na iiling-iling lang din.
Tinapik-tapik na lamang ni Don Conrad ang likod ng anak. Pinakalma niya ang binata at agad din namang huminahon si Rigor. Natapos lang ang sandaling yon nang ibalik na ang dalaga sa kwarto ni Rigor. Kinabahan ako kanina. Buti na lang paniwala pa rin si Papa sa akin. Hindi na ba ako makakatakas dito? Kukuha lang tayo ng tamang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan na muna nating umarte. Dahil kapag nakalata si Papa na niloloko ko siya, wala siyang pakialam kahit na anak niya pa ako. Panigurado, may magbabantay sa labas ng kwarto na tumamaya. Kapag nangyari yun, mas mahihirapan ka na makalabas. Aalamin ko muna kung sinong magbabantay rito, tapos babalikan kita. Siya nga pala, isuot mo itong kwintas na ito. Naiwan na naman mag-isa ang dalaga. Laking panghihinayang talaga niya dahil sa naudlot niyang pagtakas. Pero pinagpapasalamat na lamang niya na walang napahamak sa kanilang dalawa. Hindi mapakali ang dalaga sa loob ng kwarto. Lumipas na ang 1 oras pero hindi pa rin nakakabalik ang binata. Nararamdaman at naririnig na niya sa labas na meron ng nagbabantay. Kaya naman hindi niya alam kung papaano pa siya makakalabas doon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba. Pakiramdam niya may kung ano nang naging problema sa labas. Makakasunod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Umupo siya sa kama at nag-isip ng paraan. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto. Akala niya ay nakabalik na si Rigor. Yung pala ay pumasok ang 2 aswang na tauhan ni Don Conrad. Saan niyo ako dadalhin? Wala siyang natanggap na sagot mula sa mga yon. Hinila lang siya ng malakas na mga ito. Nararamdaman niya na baka ibalik na siya sa selda. Kaya sa mga sandaling ito, nilakasan niya na lamang ang kanyang kalooban. Nadampot niya ang flower vase sa gilid ng pintuan. Hinampas niya sa ulo ang 1 aswang. At ang isa naman, sinaksak niya sa dibdib. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita niyang duguan ng kanyang kamay. Ang 1 aswang, hihilo-hilo pa pero sinipa niya yon. Natumba at tumama ang ulo sa kanto ng pintuan. Nagkataon na mahihinang aswang lang ang nagbantay sa kanya, kaya naging pabor sa kanya ang mga sandaling ito. Nababahala man, lumabas siya ng silid at wala na siyang pakialam kung sino man ang makakasalubong niya. Bakit wala mga nandito sa labas? Nasaan kaya sila? Nagtatakang palingon-lingon pa ang dalaga. Ganun pa man, sinamantalanan niya ang pagkakataon na makaalis doon. Nakalabas siya ng bahay. Madilim na sa buong baryo. At dahil wala namang kuryente sa lugar na yon, nagkaroon ng bentahe ang madidilim na parte ng baryo. Sa kakalakad niya sa gilid-gilid, narating niya ang malawak na bakuran. Sa tingin niya ay doon sinasagawa ang ilang pagpupulong ng mga aswang o kung ano pa man na aktibidad ang ginaganap sa baryo. Aalis na sana siya, pero nakita niya si Rigor na nakatali sa nakatusok na kawayan sa lupa. Duguan ng kaluwang kilay ng binata. Pagtingin niya sa gilid, naroon naman si Conrad. May hawak-hawak itong latigo. Ang lakas ng loob mong gawin akong tanga! Anong tingin mo sa akin? Kahapon lang pinanganak? Akala mo siguro walang magsusumbong ng mga nakakulong doon, ano? Tanga! Hindi ka na naman nag-iisip! Papa, itigil na natin ang ginagawa natin paggamit sa mga tao. Kapag nalaman ng mga antingero ang ginagawa nyo, ito ikapapahamak natin. Nag-iisip ka ba talaga, ha? Kaya nga tayo nagpaparami para kung sakaling makalaban na natin ang mga lintik na antingero na yan, may ibubuga tayo pagdating sa bilang. Ikaw lang naman itong inutil eh. Kung ayaw mo mag-anak, manahimik ka at huwag mong pigilan ang paggawa ko ng mga makabagong aswang. Bawa kayo sa mga taong wala namang kinalaman sa alitan yung mga antingero. Pakiusap, itigil na natin to. Manahimik ka! Kailan ka ba natutong maawa sa mga tao? Nang makilala mo ang babaeng yon? Hindi mo nga siya kayang galawin eh. Alam ko na. Ako na lang ang maglalagay ng bata sa tiyan niyan. Ako na lang ang bubuntis sa kanya. At araw-araw ko siyang pasasayahin sa kama. Tama na! Itigil niyo na kasamaan niyo! Matigas talaga ang ulo mo, ha? Tanggapin mo ito! Ano? Mapti ba? Aray! Ganyan!
Ganyan ang napapala ng mga gustong magtaksil sa akin. Akala mo siguro porke na kita, palalagpasin ko lahat ng kataksilan mo? Nagkakamali ka. Dahil pagdating sa batas ng mga aswang, walang anak-anak, walang pamilya. Papatayin kita kung kinakailangan. Muling pinaghahagupit ng Don ng sariling anak. Bawat tama ng latigo sa katawan ng binata, maririnig ni Marian ang bawat sigaw nito. Hirap na hirap ang lalaking si Rigor. At habang pinapanood niya yon, tila nilalamon siya ng kanyang konsensya. Iniisip niya na kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mangyayari ang lahat ng yon. Kahit napatay mo ako, Papa, hindi magbabagong pananaw ko. Mali pa rin ang ginagawa niyong ito. Maling-mali! Malaki ang kasalanan sa atin ng mga antingero. Kaya wala na akong pakialam kung mali o tama ang ginagawa ko. Lahat ng paraan para matalo sila gagawin ko. Lahat ng hahadlang ay hindi ko papayagan. Papatayin ko kahit na sino, kahit na kadugo ko ba? Tunay nga sinabi ni Mama noon, wala na talaga kayong pag-asang magbago. Dapat pala nung may sakit ka, iniyaya na kita mamatay para hindi ka na At nalulumbat ka ba? Ha? Yan! Sumpatan mo tong latigo na to! Parang lantang gulay na ang lalaking si Rigor sa mga sandaling yon. Gustuin man ni Maria na tumulong pero hindi naman niya alam kung papaano. Masaya ako kung mamamatay man ako ngayon. Dahil alam kong makakaalis siya rito. Makakarating siya sa mga tingero para lusubin kayo rito. Sinusumpa ko, mamamatay kayo lahat na ayaw piliin ang kabutihan. Nilatigo pa ng malakas ni Don Conrad si Rigor. At sa pagkakataong yon, hindi na nakatugon pa ang binata. Tuluyan na itong napayuko. Sa puntong ito naman, kahit na malungkot para kay Maria nang nasaksihan niya, kailangan niya pa rin makaalis. Ayaw niyang masayang ang ginawang sakripisyo ni Rigor para lamang makaalis siya. Siguraduhin niyo nang nasa selda ang babaeng yon. Paliguin niyo at gusto kong makabuntis ngayon. Sa narinig na yun ni Marian, nagmamadali na rin siyang umalis. Maingat ang bawat takbang niya. Sumuot-suot siya sa kung saan-saan. Hindi niya na alam kung ano ang nadadaanan niya. Basta ang mahalaga na lamang para kay Marian noon ay makalayo siya. Sa gitna ng kagubatan, naramdaman niyang tila may sumusunod na sa kanya. Mabilis palang nakatunog ang mga aswang na doon siya dumaan. Nakakainis naman. Bakit nalaman agad nilang dito ko dumaan? Diyos ko, Panginoon, sana tulungan niyo ako. Gusto ko pa pong matulungan si Mama. Pati na rin ang ibang kababaihan doon. Nagtago na muna siya pansamantala sa ilalim ng malalapad na dahon ng gabi. Pigil na pigil niya ang kanyang paghinga, wag lamang makalika ng kahit na anong ingay. Mga ilang sandali lang, nakita niya nang nakalagpas na ang mga aswang. Nang masiguro niyang wala na ang mga yon, dali-dali na siyang nag-iba ng direksyon. Sa halos 1 oras na niyang paglalakad, alam niyang tuluyan na siyang nakalayo roon. Narating na rin niya ang kalsada. Ang kaso nga lang, wala naman siyang nakikitang sasakyan na dumadaan. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Lakad at takbo ang ginagawa niya. Nang makaramdam ng pagod, naupo siya sa gilid. Nahihilo siya. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Hanggang sa hindi niya na namalayan na nawalan na pala siya ng ulirat. Paggising niya, nagulat siya dahil nasa loob na siya ng isang kubo. Kawayang papagpa ang hinigaan niya. Nagmamadali siyang makabangon pero napahawak na lamang siya sa kanyang ulo nang makaramdam ulit ng pagkirot. Biglang may pumasok na 2 lalaki. Ang isa ay may dalang pagkain at ang isa naman ay may dalang damit na pambabae. Gising ka na pala, miss. O eto, nagdala kami ng pagkain at damit mo pamalit. Bago sumagot, tiningnan na muna ni Maria ng labas. Maraming tao, halos lahat ng kalalakihan doon ay may tato at walang suot na pang-itaas. Tanging ang 2 lalaki lang na nasa harapan niya ang nakasuot ng sando. Nasaan ako? Sino kayo? Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami masamang tao eh. Sa katunayan yan, hinintuan ka namin kasi
nakita namin na nakahandusay ka sa gilid. Sinakay ka namin sa jeep. Pasensya ka na kasi puro buko ang nahigaan mo kaya masakit siguro ang likod mo. Pero hindi kami masamang tao. Nagmamagandang loob lang kami. Oo, nandito ka sa baryo Sandigan. Kaya Sandigan ang tawag sa baryong ito. Kasi madalas na takbuhan ng baryong ito ng mga taong nangangailangan eh. Mga taong kailangan ng masasandalan, masasandigan. Uy, manahimik ka nga. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo. Miss, pasensya ka na ha. Medyo may saltik kasi itong kaibigan ko eh. O sige na, kumain ka na. Magpalit ka na lang din ng damit dahil marumi na yung suot mo. Huwag ka mag-alala, iyon na yung damit na yan. O sige, alis na kami ha. Tawagin mo na lang kami kung okay ka na. Sandali. Oh, bakit miss? May sasabihin ka pa ba? Tama ba ang pagkakarinig ko? Baryo ito ng Sandigan? Oo, Sandigan nga to. Bakit? Nakarating ka na rin ba dito dati? Taga saan ka ba? Kilala niyo ba si Gabriel o Armando? Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Nagtataka ang mukha ng mga ito. Mas lalo silang naging interesado na makausap ang dalaga. Ako si Gabriel. Itong kasama ko naman ay si Armando. Bakit? Paano mo nalaman ng mga pangalan namin at ang baryo na ito? Bigla na lamang naiyak ang dalagang si Marian. Nataranta naman ang dalawa. Uy, miss, huwag kang umiyak. Baka mamaya isipin ng mga tao sa labas may ginawa kami sa iyo ha. Alam naming wala ka pang tiwala sa amin pero, Miss, pwede ka magkwento sa amin. Ang mga aswang, nakatakas ako sa kanila. Sa puntong ito, mas lalong sumeryoso na ang mukha ng magkaibigan. Tila ba may kung anong bagay ang nagpabuhay ng diwa ng dalawang binata? Kinuha nila kami ng mama ko. Dinala nila kami sa isang malayong baryo. Puro aswang ang mga naroroon. Tapos, marami silang bihag na babae. Ginagawa nilang para usan ng mga yon. O kaya naman ay binubuntis nila para magparami sila ng lahi. Ginagawa nila yon para paghandaan nila ang laban nila sa mga antingero. Tulungan niyo ako. Marami pang nakakulong na kababaihan doon. Kabilang na ron ang nanay ko. Pero, sandali. Galing ka sa baryo ng mga aswang? Pero paano ka nakatakas? At paano mo nalaman ang tungkol dito sa baryo namin? Si Rigor, kilala niya kayo. Siya ang nagsabi sa akin na matutulungan niyo ako basta ituro ko lang sa inyo ang kinaroroonan ng baryong yon. Nakatakas ako kagabi dahil sa himalaan na rin siguro. Basta hindi ko na alam ang ginagawa ko eh. Pero si Rigor, pinapahirapan siya ng sarili niyang ama dahil nalaman na tinulungan niya ako makatakas. Pakiusap, tulungan natin si Rigor. Tulungan natin ang mga kababayan doon at ang nanay ko. Gabriel, mukhang totoong sinasabi nitong babaeng to eh. Binanggit niya si Rigor eh. Kung ganun, totoo rin talaga na hindi masamang aswang si Rigor? Miss, natatandaan mo ba ang eksaktong lugar kung saan ang baryo ng mga aswang? Oo, natatandaan ko pa. Hindi ko makakalimutan yon. O di sige, tutulungan ka namin. Pero magpahinga ka na muna rito. Ititipon ko ang mga kasamahan namin at saka tayo pupunta ron. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Mababaliw na ako sa kakaisip ng paraan para lang maligtas silang lahat. O sige na. Huwag ka na umiyak. Nasa tamang lugar ka. Mga antingero kaming lahat dito. Hindi ka namin nahayaan. Sa ngayon, ipahinga mo muna yan. Ipaubaya mo sa amin ang paggawa ng mga hakbang kung paano tayo makakarating doon. Tumangot-tango na lamang si Marian. Paglabas ng dalawa, kumain na rin siya at pagkatapos ay nagpalit na rin siya ng kanyang suot. Maya-maya, sinubukan niyang lumabas ng silid na yon. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa tapat. Masasaya at masisigla. Napangiti siya dahil naalala niya noon na ganun din siya. Bigla niya tuloy na-miss ang kanyang ina. Palagi kasi siyang sinusundo noon ni Lourdes sa tuwing naglalaro siya sa lansangan. Naglakad-lakad siya sa baryo Sandigan. Sobrang layo ng baryong ito sa baryo na tinakasan niya. Punong-puno ng saya ang mga tao at lahat na mapapatingin sa kanya ay napapangiti at hindi nanlilisik ang mga mata. Oh, bakit ka lumabas? Dapat nagpapahinga ka na, miss ha. Bukas pa tayo aalis kasi hinihintay pa namin ang tugon ng ibang samahan eh.
Ako nga pala si Marian. Marian? Marian. Kinagagala kitang makilala, Marian. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin. Wala yun. Tungkulin naman talaga namin ang tumulong sa mga tao eh. Lalo na ikaw, biktima ka ng mga aswang. Hindi ko maintindihan. Paano nagkaroon ng aswang dito sa probinsya natin? Ang akala ko dati, kwentong bayan lang ang tungkol sa kanila. Pero nagulat ako kasi totoong-totoo pala sila. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung papaano nagbabagong anyo at mukha nila. Matagal na silang naririto sa atin. Hindi lang talaga natin sila malaman kung nasaan. Magagaling silang magtago eh. Magagaling din silang magpanggap na parang isang tao. Paano nyo sila kakalabanin? Kakayanin nyo ba sila? Kakayanin namin sila. Nabuo mga antingero dahil may mga aswang. Matagal na rin naman ang alitan na meron sa pagitan namin. At sa paglipas ng panahon, wala pa kaming laban na hindi na ipanalo. Hoy, nandiyan pala kayong dalawa. Anong meron ha? Wala. Nakakausap lang kami tungkol sa mga aswang. Ano, kumusta? Anong balita? Ayun, ayos naman daw kina Mang Toti. Iaandaanan niya mga tao niya bukas. Sila Aling Maring naman, hindi raw makakasama kasi karamihan sa mga tao niya may iba ring lakad eh. Ayos na siguro sila Mang Toti. Marami-rami na rin tayo niyan. Itong si Miss, sasama ba sa atin? Malamang, siya magtuturo sa atin kung nasaan ang mga aswang eh. Nung umagang yon, kahit na papaano ay nabawasan ang bigat na dinadala ni Marian. Pero ganun pa man, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang kanyang inang si Lourdes. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit agad ang kinagabihan. Mag-isa lamang si Marian sa kubo na pinahiram sa kanya ng dalawang binata. Hindi siya makatulog. Kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, ay parang nakikita niya pa rin ang baryo ng mga aswang. Parang naririnig niya pa rin ang mga iyak ng mga bilanggo, pati na rin ang angil ng mga aswang. Bumangon ang dalaga. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya si Gabriel at Armando. Nakatambay ang dalawa sa bakuran. Lumabas si Marian at nilapitan ng dalawang binata. Huwag niyo na akong bantayan. Siguro naman ligtas lang ako rito. Baka mapuyat pa kayo eh. Ha? Di ka naman namin binabantayan eh. Nagbabalat kami ng patatas para sa almusal bukas. Ganun ba? Uy, Armando, para kang timang. Marian, pasensya ka na rito ha. Hindi, ayos lang. Uy, biro lang yun ha. Pinapatawan lang kita. Kanina ka pa kasi seryoso eh. Hindi kasi mawala sa isip ko si Mama eh. Iniisip ko kung ayos lang ba siya roon. Pati na rin si Rigor. Alam ko na sa mga sandaling ito pinapahirapan pa rin siya. Natatakot ako baka mamatay siya kapag hindi na niya kinaya. Dapat hindi mo na muna iniisip yan eh. Mas lalo ka lang hindi makakatulog. Mabuti pa, sama mo na nga lang kami rito na magbalat ng patatas. Umupo ang dalaga sa harapan ng dalawang binata. Tumulong na lamang siya sa ginagawa ng mga ito. At makalipas ang ilang mga minuto, nakaramdam na siya ng antok. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa mga naririnig niyang sigawan ng mga tao. Pagdungaw niya sa bintana, sa di kalayuan ay merong nagsasabong. Bagya pa siyang nagulat nang biglang pumasok si Armando sa silid niya. Mabuti naman at gising ka na pala. Tara, sumama ka sa akin. Pakikilala ka namin sa mga opisyal ng mga antingero. Nagtungo sila sa kakahuyan. Naroon kasi ang mga itinayong tent na parang nagsilbi na ring kuta ng mga antingero. Dito na rin nalaman ni Marian na si Gabriel pala ang pinakamataas na antingero sa buong baryo na yon. Medyo namangha siya dahil para sa kanya masyado pang bata ang binata. Ang pagkakaintindi niya, kapag matandang antingero, yun na ang pinakamalakas. Mga kasama, ito si Marian. Nanggaling siya mismo sa kuta ng mga aswang. Nakatakas siya at nasaksihan niya kung anong ginagawa ng mga aswang laban sa atin. Pinaparami nila ang lahi nila. Sa puntong ito, napatunayan natin na totoong ang pananahimik nila ay hindi natin basta-basta pinagsasawalang bahala. Palihim silang dumudukot ng mga inosenteng tao para makagawa ng mga makabagong uri ng mga aswang. Isa itong malaking banta sa ating samahan.
sa mga tao at sa buong probinsya natin. Sa tulong ng babaeng ito, pupuntahan natin ang mga aswang at sisimulan natin silang ubusin. Sabay-sabay namang sumang-ayon ng mga antingero at manunugis. Makikita sa mukha ng mga ito ang pagiging determinadong labanan ang mga aswang. Dahil dito, kahit papaano ay naging kampante ang kalooban ng dalaga. Nang maayos na ang dapat nilang gawin at plansyado na ang mga hakbang, pinabalik na muna ni Gabriel ang mga antingero at manunugis sa kani-kanilang bahay. Mahaba-haba pa ang oras bago sila umalis. Nagulat si Marian nang abutan siya ng itak ni Armando. Tumingin pa si Marian kay Gabriel dahil sa pagtataka. Kapag naroon na tayo, hindi ka namin mababantayan sa lahat ng oras. Kaya dapat marunong ka ring humawak niyan. Dapat marunong ka ring lumaban. Talaga? Mababangis ang mga aswang at kadalasan na inuuna nila yung mga taong alam nilang walang kalaban-laban. Sige na, tuturuan kita ng mga basic. Kahit nag-aalangan, nakisama na lamang si Marian. Napagtanto niya rin naman kasi na mas maganda na nga rin na hindi siya umaasa ron at marunong siyang makipaglaban. Pagod na pagod ang dalaga. Dakong 3:00 na nang tumigil na sila sa kakainsayo. Tagaktak ang pawis ni Marian. Hingal na hingal pero kahit na ganito, kahit na papaano ay may natutunan siya. Grabe, ganito ba talaga kahirap maging kayo? Mas mahirap kapag namatay kang walang nagawa. Armando, bibig mo talaga. Magdahan-dahan ka nga. Tama naman si Armando Mas masakit yun. Parang hindi matatahimik ang kaluluwa mo kung ganon. Kaya ngayon, kahit na alam kong malayo pa ako sa katotohanan, gagawin ko makakaya ko para makatulong sa pagliligtas kina mama at sa iba pang bihag ng mga aswang. Hindi nagtagal, dumating na rin ang tamang oras. Sa pagkakataong ito, nagsimula na ring dumagundong ang kaba sa dibdib ng dalagang si Marian. Nakahanda na ang mga kasamahang antingero. Matapos ang sandaling pagpupulong, sumakay na rin sa kanya-kanyang sasakyan ng mga antingero. Pinuntahan nila ang kalsada kung saan nila nakuha si Marian. Nang makarating na sila roon, itinuro naman ng dalaga kung saan-saan siya napadaan. Mabuti na lang ay tandang-tanda niya pa yon. Tumagal sila ng halos 1 oras sa paglalakad. Hanggang sa dumating na nga ang puntong natanong na rin nila ang isang baryo. Ito na ba sinasabi mo, Marian? Oo, ito na nga yun. Hindi ako pwede magkamali. Armando, sa kabila kayo. Dito kami. Isasama ko itong si Marian. Bahala na kayo dyan sa parting yan, ha? Copy, boss. Dala-dala ang kanya-kanyang mga sandata. Hindi na sila nag-atubili pang lumapit. Malayo pa lamang sila, nakita na sila ng mga aswang. Kaya naman nagpaulan na rin sila ng maraming palaso. Marami agad ang tinamaan ng mga aswang. Dahil dito, nagsimula ng maalarmang mga yon. Maririnig na rin ang mga hiyawan at angil ng mga nilalang. Ramdam na ramdam nila ang galit ng mga yon. Samantala, mas lalo namang kinabahan ng dalaga. Biglang parang hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nilapitan siya ni Gabriel at tinawakan sa magkabilang pisngi. Marian, huwag kang matakot. Kasama mo kami. Kasama mo ko. Isipin mo na lang na kailangan mong iligtas ang mama mo. Tumango-tango ang dalaga. Sa puntong ito, nagkaroon ng kaunting kaliwanagan ng utak niya. Huminga lang siya ng malalim. Humigpit ang pagkakahawak niya sa itak. Sumabay na siya kay Gabriel sa pag-abante. Ganyan nga mga kasama. Walang aatras. Walang titigil hanggat hindi natatalo mga nilalang na yan. Maya-maya pa, biglang may mga aswang nang pumalibot sa kanila. Sa puntong ito, nakakaramdam pa rin ng kaba ang dalaga. Pero buong buo na ang kanyang loob. Focus lang, Marian. Alam kong kakayanin mo rin pumalag. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Isipin mo lang kung bakit mo ito ginagawa. Ginagawa ko ito para kay mama. Para sa mga tao. Yan. Ganyan nga. Oh, ayan na. May tumalon na isang aswang malapit kay Marian. Sa taranta ng dalaga, nataga niya yun sa muka. Agad na dumistansya ang aswang na yon, nagigewang-gewang na ang lakad. Yan! Ganyan nga, Marian!
Nagpatuloy ang labanan hanggang sa unti-unti na silang lumamang. Kahit baryo ng mga aswang yon, walang nagawa ang mga yon dahil sa husay ng mga antingero at manunugis. Marian, ituro mo sa akin kung nasaan ang kulungan, dali! Ayun, ang gusali na yon. Doon nakakulong mga bihag. Mga kasama, sumama kayo! Palalayain natin ang mga bihag! Dali-dali nilang tinungo ang gusali. May mga nakasalubong pa silang mga aswang doon, pero madali lang naman nila yung napaslang. Winasak nila ang mga kandado ng mga selda. Inalalayan nila ang mga kababaihan na hinang-hina. Samantala, agad namang pinuntahan ni Maria ng selda kung saan naroroon ng kanyang ina. Pero pagdating niya roon, laking pagtataka niya nang makitang wala roon si Lourdes. Ang sabi sa kanya ng mga naroon, kinuha daw ang kanyang ina at isinama ng mga aswang. Parang gumuho ang mundo ng dalaga nang malaman niya yon. Hindi niya matatanggap na nauwi lang sa wala ang kanyang mga pinaghirapan. Marian, naririnig mo ba ako? Marian! Biglang natauhan si Maria nang marinig ang malakas na sigaw ni Gabriel. Nararamdaman ko, hindi pa patay ang nanay mo. Kailangan lang natin siyang hanapin. Huwag kang panghinaan. Naintindihan mo ba ako? Tumango-tango lang ang dalaga sa sinabing yun ni Gabriel. Umalis na rin sila roon. Ang mga nailigtas naman nilang mga bihag ay inalalayan ng mga kasamahan nila. May kung anong binulong si Gabriel sa hawak nitong anting-anting. Mga ilang sandali lang, nagulat na lamang ang dalaga nang makita niyang tila bumilis ang kilos ng lalaki. Marian, anong tinitingin-tingin mo? Abante na, habang naiilang pa ang mga aswang. Samantalahin natin to. Sumunod na rin si Marian kay Gabriel. Kasama na rin nila si Armando ng mga sandaling yon. Walang kahirap-hirap para sa dalawang binata na paslangin ang mga aswang. Maging ang ilang opisyal ay nadali na rin nila. Sa puntong ito, halos kalahati na agad ng mga aswang sa baryo ang nalagas nila. Isa itong malaking dagok para sa hani ng mga aswang. Sandaling natigilan ng labanan nang makita nilang tila hindi na umaatake ang mga aswang. Nakatungtong na lamang ang mga yon sa ibabaw ng bubungan. Nakita na rin nila roon si Don Conrad. Nilabastangan niyo ang komunidad na binuo ko! Kahit kailan talaga, napakasama ng mga tao! Kung meron masama rito, kayo mga aswang yon. Ginagawa lang namin ang trabaho namin para mapanatili ang katahimikan at kabayapaan. Kung hindi kayo titigil sa kasamaan nyo, hindi rin kami titigil na puksain kayo. Ikaw, babae ka! Kasalanan mo ang lahat ng ito eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nakarating ang mga lintik na antingero na yan dito. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Lalong-lalo ka ng babae ka. Ang dami mong dinadaldal. Eh kung bumaba ka riyan para matapos na itong gulo na ito. Hintayin niyo ang paggiganti ko. Ipapangako ko sa inyo magiging madugo ang ganti naming mga aswang. Mga kasama, tugisin ang mga natitirang aswang. Kasama ang pinuno nila. Dali! Muling lumusob ang mga antingero at manunugis. Sinamantala naman ni Conrad ang pagkakataon para makatakas. Sinubukan namang hulihin ni Gabriel yon gamit ang kanyang anting-anting, pero hindi na niya yon inabutan. Pinagtuunan na lamang nila ang mga aswang na naiwan. Wala pang 10 minuto ay nagawa na rin nilang lagasin yon. Mga sisiw lang pala mga ito eh. Wala man lang akong kapawis-pawis oh. Wag na muna kayo magdiwang. Mas malakas sa mga kalaban na punong-puno ng paghiganti ang puso. Napakamot na lamang sa ulo si Armando. Maya-maya pa, pinagkukolekta na nila ang bangkay ng mga aswang. Pagkatapos ay pinagsusunog nila yon. Habang nangyayari yon, nasa gilid lamang si Marian. Tulala at walang ibang iniisip kundi ang kanyang ina. Nilapitan siya ni Gabriel nang mapansin siya nito. Marian, halika. Sasamahan ka naming hanapin kung nasaan ang mama mo. Huwag ka nang malungkot. Kapag si Gabriel lang nagsabi, ibig sabihin, totoo. Nilibot nila ang baryo. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Marian dahil ilang minuto na silang naghahanap pero wala pa rin silang nakikita. Pero nang mapadaan sila sa isang bahay, narinig nila ang tinig ng kanyang ina. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Lourdes na nakadungaw. Marian, mabuti naman at ligtas ka. Mama! Walang sinayang na pagkakataon ng dalaga.
Dali-dali itong tumakbo papasok ng bahay. Pag-akyat niya roon, nakita niya si Lourdes at ang lalaking si Rigor. Nakahiga ang binata at kitang-kitang hinang-hina ito. Napangiti pa ang binata nang makita siya ni Rigor. Salamat. Salamat at buhay ka. Hindi maipaliwanag ni Marian ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Ang makitang buhay ang dalawang mahalaga sa kanya ay para ng biyaya. Agad niyang nilapitan si Lourdes at niyakap ng mahigpit. Ganon din naman ang binatang si Rigor. Anong nangyari sa kanya? Nagawa niyang makatakas sa kulungan. Saktong nakakagulo na kaya pinunta niya ako sa kulungan. Ako ang una niyang kinuha dahil ako nang isusunod na papatayin ni Don Conrad. Tapos nagtago kami rito. May laso na ang buo niyang katawan dahil sa mga latigo na lumatay sa kanya. Pero huwag niyo akong intindihin. Kailangan niyo nang umalis. Nang makaakyat na rin si Gabriel at Armando, napangiti naman ang binatang si Rigor. Dati na kasi silang nagkita noong nakalaban nila ang mga antingero. Gabriel, Armando, maraming salamat at dumating kayo. Malubang lagay nito, Armando. Dali natin sa atin. Huwag na. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Isa lang naman akong aswang. Kami ang mortal niyong kaaway. Aswang ka, pero hindi ka katulad nila. May puso ka para sa mga tao. Hindi may liligtas sa mga biyag kung hindi dahil sa iyo, Rigor. Kaya sige na, hayaan mo na silang tulungan ka. Tara na, Armando. Marian, ikaw na lang muna mag-alalay sa mama mo, ha? Nauna nang binuhat ang dalawang binata si Rigor, habang ang mag-ina naman ay sandali pang nakatitigan. Naiiyak at hindi mapigilan ng tuwa sa kanilang muling pagkikita. Mama, maraming salamat anak at bumalik ka. Naiyak na lamang din si Lourdes sa mga sandaling ito. Pero hindi na nito sinabi kung ilang beses siyang binaboy ng mga aswang. Ang mahalaga na lamang para kay Lourdes ay magkasama na sila ulit ng kanyang anak. Lumabas na rin silang dalawa roon. Bago sila umalis sa baryong yon, sinunog nila ang lahat ng kabahayan. Pagsakay nila sa sasakyan, kita nilang tila nahihirapan ng huminga ang aswang na si Rigor. Rigor, lumabang ka. Dadaling ka nila Gabriel sa kanila. May mga magagaling na manggagamot doon na kaya mag-alis ng lason sa katawan. Labanan mo pa kahit kaunti. Marian, Ate Lourdes, patawarin niyo ako sa mga nagawa ng tatay ko. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Pambihira ka naman. Mamamatay ka na lang eh. Yan pa sinasabi mo. Ang mabuti pa, huwag ka na magsalita ha. Para umabot ka pa sa pupuntahan natin. Tama ang nanay ni Marian. Kapag nagsalita ka, mas lalong nawawalan ka ng lakas eh. Kaya manahimik ka na lang. Natawa pa ang lalaking si Rigor. Ngumiti na lang ito at hindi na muli pang nagsalita. Nakatingin lamang ito sa mukha ni Marian. At makalipas nga lang ng mga ilang sandali, narating na rin nila ang baryo nila Gabriel. Pagbaba nila ng van, biglang nagsalita si Rigor sa kanila. Marian, gusto kong sunugin niyo na lang ang katawan ko kapag namatay na ako ha. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nandito na tayo. Bilisan na natin para makaabot pa ito. Hoy! Huwag kang matulog, Rigor! Bigla na lamang bumitaw sa kanila ang binata. At kahit na anong gawin nilang tapik sa pisngi nito, ay hindi nito nagising kahit na kailan. Marian, ano kasi, wala nang heartbeat to eh oh. Ha? Hindi pwede. Siya yung nagligtas sa amin, kaya dapat mabuhay siya. Hindi ko pa nasusuklian ang magandang loob na pinakita niya eh. Hindi to pwede. Gawin niyo ang lahat na magagawa niyo. Wala na siya, Marian. Pasensya na. Hindi pwede. Mabubuhay pa siya. Gamutin niyo siya. Kaya niyo pa siyang buhayin. Sige na. Buhayin niyo siya. Di ba may anting-anting kayo? Hindi kami Diyos, Marian. Hindi kami Diyos. Sa sinabing yun ni Gabriel, bigla na lang natigilan si Marian. Nayak na lamang siya sa nangyari. Hindi na rin naman kasi iba sa kanya si Rigor. Kahit na ang tanging samahan lang nila ay ang tungkol sa pagtakas, pakiramdam niya ay si Rigor ang unang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pag-asa. Kaya naman, ganun na lamang ang sakit ng kalooban niya sa pagkabigo ng binata. Marian, may kapangyarihan ng mga anting-anting namin, pero hindi nito sakop ang makabuhay ng tao. May kakayahang manggamot ang anting-anting namin pero hanggang doon na lang yun.
Sa oras na wala ng buhay ang isang tao, wala na talaga. Anak, isipin na lang natin na nasa maayos na kalagayan na rin siya. Wala ng sakit, wala ng paghihirap. Namatay siya pero napatunayan niyang hindi lahat ng pinanganak na masama ay mamamatay na masama. Armando, iyan damang pinakamagandang kabaong nangyari sa kahoy. Susundin natin ang huli niyang habilin. Matapos ang eksenang yon, ay unti-unti na ring natanggap ni Marian na wala na nga talaga ang binatang si Rigor. Kahit na nalulungkot pa rin, medyo gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam. Nagkaroon ng kaunting padasal bago tuluyang sunugin ang katawan ni Rigor. Yun ang kauna-unahang aswang na nabigyan ng dasal mula sa kabutihan. Bagay na para sa kanila, isang malaking kasaysayan yon sa kanilang lugar. Nang umalis ka, lagi niyang sinasabi sa akin na umalis na tayo sa trabaho natin. Ang sabi niya pa, malinis kang babae, walang kahit na anong dungis sa dangal. Pinapahalagahan niya ang katauhan mo, anak. Mabuting aswang si Rigor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo makakaligtas. Sana, kahit na papaano, pagbigyan siya ng Diyos para makapasok sa langit. Nang maabo ng tuluyan ang katawan ni Rigor, inasikaso naman nila ang mga kababaihan na bihag na kanilang napalaya. Pinakain nila ang mga yun at binihisan. Magkakasamang pinagpahinga sa pinakamalaking bahay na naroon. Ate Lourdes, dito na muna kayo ni Marian ha. Kapag meron kayong kailangan, pwedeng-pwede nyo naman kaming tawagin. Naroon lang po kami sa unahan. Magpahinga na po muna kayo. Maraming salamat sa iyo. Ano nga palang pangalan mo? Gabriel po ang pangalan ko. Ito naman kasama ko, si Armando. Sige, magpahinga na rin kayo. Umupo si Lourdes sa gilid ng kanyang anak na sa mga sandaling ito ay tulala pa rin at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Marian, sa buhay natin, talagang may mga taong, basta tao. May mga taong dumarating sa buhay natin na dadaan lang talaga. Hindi sila magtatagal kung minsan. Sila pa ang nag-iiwan ng aral sa atin. Nakakalungkot kasi sandali lang silang naging parte ng buhay natin. Pero ang mahalaga, matagal silang magiging parte ng puso natin. Sa una, mahihirapan ka talagang tanggapin ang lahat. Pero hayaan mo lang na maramdaman mo kung ano yung dapat mong maramdaman. Ilabas mo lang. Pasasaan ba't hihilom na rin yan? Mama, maraming salamat. Anak, patawarin mo ako. Isa kong ina, pero isinama kita sa ganoong klase ng trabaho. Ako ang dahilan kung bakit din tayo nakuha ng mga aswang. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Walang ibang may kasalanan ng lahat ng ito kundi si Don Conrad. Basta kapag natapos na ang lahat ng ito, anak, pangako, mas magiging ina ko sa iyo. Maraming salamat, Mama. Alagaan niyo rin pong sarili niyo. Alam ko pong sobrang dami ng pinagdaanan niyo sa kamay ng mga aswang. Ngumiti na lamang si Lourdes. Pero laman ng ngiting yun ng kanyang labis na kalungkutan. Pero ganun pa man, nagyakapan na lamang sila at makalipas lang ng ilang sandali, sabay na rin silang nagpahinga. Kinaumagahan, maaga silang pinuntahan ni Gabriel at Armando. Agad sinabi ng dalawa na kailangan ng umalis na mag-ina sa kanilang baryo. Yun ay para hindi na sila madamay pa sa posibilidad na ang mga aswang naman ang umatake. Pumayag naman sila roon. Naisip din kasi nila una kung naroon pa rin sila, magiging pabigat lamang sila sa mga antingero. Tara na po, kailangan na po nating umalis at nakahanda na po yung sasakyan. Si Armando makakasama nila ng ilang araw. Ito ang magbabantay sa kanila habang hindi pa natatapos ang laban kontra sa mga aswang. Nung una, tahimik lamang silang nasa biyahe. Si Armando naman ay abala lang sa pagmamaneho. Masyadong nakakabagot ang oras na yun para sa kanila. Kaya binasag na ni Lourdes ang katahimikan. Sigurado ka bang ayos lang si Gabriel na wala ka? Lagi po kami magkasama pero sa ganitong sitwasyon, kailangan namin maghiwalay. Kailangan niyo po kasi talaga ng magbabantay sa inyo eh. Huwag niyo pong isipin si Gabriel. Sobrang galing nun.
Ang lakas ng anting-anting nun eh. Dati nga, may nakakalaban kaming sobrang daming aswang. Partida, 14 anyos lang kami nun. Eh anong nangyari? Tumakbo kami, ang dami nun eh. Akala ko naman natalo nyo. Pambihirang bata to. Wala pa kasi kaming anting-anting nun. Pero ngayon, kakaiba na si Gabriel. Nasaksihan nyo naman kung paano natakot sa kanya si Don Conrad, di ba? Pero ang sabi sa akin ni Rigor noon, huwag nating maliitin si Don Conrad. Malakas din daw ang ama niya. Pero hindi lang nito pinapakita. Naghihintay lang daw siguro ng tamang pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala. Habang nabubuhay ang mga antingerong manunugis, hindi ho namin kayo pababayaan. Kayo po ang dahilan kung bakit may pagkakataon na kaming matalong mga aswang eh. Abutin na lang dumating kayo. Isang mahabang katahimikan na naman ang namayani noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, nakabalik na rin sila sa kanilang baryo. Sandaling napangiti ang dalagang si Marian. Aminadong na-miss niya ang kanilang lugar, lalo na ang kanilang bahay na hindi pa rin nila nababayaran ng upa. Halika rito, Armando. Pumasok ka muna, tugasan mo ang paa mo. Pasensya ka na kasi maputik talaga rito kapag maulan eh. Hindi rin tuloy nakapasok ang sasakyan mo. Eh, maraming salamat po. Ikaw, Marian, bakit nandiyan ka pa sa bakuran natin? Dito na lang po muna ako, ma. Magpapahangin lang. Panunuorin ng ulan. Nak, ambon pa lang yan. Pero sige, ikaw ang bahala. Pumasok na lang sa loob. Magtitimpla ako ng kape. Bilang tugon ay tumango na lamang ang dalaga. Umupo si Marian sa tapat habang nakatingin sa bakuran nila. Makalipas lamang ang ilang sandali, pumasok na rin siya sa loob. Pasensya ka na, Armando. Ganito lang talaga kaliit ang bahay namin. Ayos lang ba sa'yo yung kwarto? Nako, hindi na po. Mas okay na ako dito sa sala nyo, no? Dito sa papag. Kayo pong dapat nasa kwarto. Magbabantay po kasi ako sa inyo eh. Eh, sigurado ka ba? Yung kutis mo parang pangmayaman eh. Nako naman. Mayaman. Mayaman sa utang. Ayos lang ako dito. Sa baryo nga ho namin minsan sa duyan na lang ako natutulog eh. Nagkaroon pa sila ng sandaling kwentuhan ng mga sandaling yon. Pero maya-maya lang din ay sinubukan na nilang magpahinga. Habang nakahiga, naramdaman ni Marian na bumangon sa higa ng binatang si Armando. Naintriga ang dalaga kaya lumabas siya ng kwarto. Pagsilip niya sa labas, nakaupo na si Armando sa tapat ng pintuan at hawak-hawak na ang itak na dala nito. Oh, bakit gising ka pa? Hindi pa rin ako makatulog eh. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako nakakatulog sa unang gabi sa ibang bahay. Kaya eto, naisipan ko na lang na magmasid-masid. Gusto ko lang makasiguro na hindi tayo nasundan ng mga aswang dito. Tumabi si Marian kay Armando. Bumuntong hininga ito at saka muling nagsalita sa nababahalang boses. Nababahala ako eh. Paano kung mapahamak si Gabriel? Baka hindi na naman kayanin ang konsensya ko na may isa na namang nawala dahil sa akin. Ano ka ba, Marian? Sinabi ko na nga sa inyo kanina, di ba? Wala kayong dapat ipag-alala kay Gabriel. Siya ang pinuno ng mga antingero. Pinagalang siya kahit matatanda pa sa amin. Ibig sabihin lang nun, malakas talaga siya. Yung nakita mo nung gabi, nakto, wala pa yun. Eh ikaw, malakas ka ba? O teka, bakit? Pakiramdam ko, inuhusgahan mo ako sa tanong na yan Hindi naman. Oy, natawa ka na O di ba? Mas maganda ka kapag natawa. Tawa ka na lang palagi. Loko ka 4 na araw na ang nakalilipas mula nang bumalik sila Marian sa kanilang baryo. Wala silang natatanggap na balita mula kina Gabriel tungkol sa mga aswang. Wala rin naman nagpaparamdam na aswang kina Marian. Sa isip-isip nila, marahil nagpaparami na naman ng mga aswang. Kaya hindi na muna yun lumilitaw. Bagay na kinababahala ni Marian. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari sa kanilang mag-ina. Anong sabi ni Gabriel? Nakausap niyo na ba siya sa telepono? Kagagaling ni Marian at Armando sa labas matapos makigamit ng telepono sa tindahan ng tinapay.
Hanggang ngayon, wala pa rin sinyalis ng mga aswang eh. Pero sabi ni Gabriel, susunod siya rito mamayang gabi. Masama raw kasi ang kutob niya na baka tayo naman ang biglain dito. Pero huwag kayo magpapanika. Kasama niyo naman ako ngayon eh. Ah, ganun ba? O sige, kumain na muna kayo. Anong oras na rin, no? Naghapunan na lamang ang tatlo, pero hindi malasahan ni Marian ang kinakain niya. Hindi dahil matabang ang timpla nito. Nawawalan siya ng ganang kumain dahil sa kung ano-ano na naman pumapasok sa utak niya. Pagkatapos kumain, sinamahan ni Marian ng lalaking si Armando na magbantay. Hawak-hawak niya ang itak na bigay sa kanya ng binata. Para sa kanya, kailangan na rin niyang maging matapang. Dahil alam din niya na maaring dumating ang sandali na kailangan na niyang tumayo sa sariling mga paa. Kapag inaanto ka na, pwede ka naman ng maunang matulog eh. Hindi, sasama ako sa pagbabantay. Eh kung yan ang gusto mo, edi sige. Tahimik lamang silang nakamasid sa kanilang paligid. Wala silang nararamdaman na kahit na anong banta mula sa mga aswang. Pero hindi pa rin sila naging kampante. Maya-maya lang, nakarinig na sila ng mga yabag ng paa. Napatayo sila nang akalaing mga aswang na ang paparating. Pero nakahinga sila ng maluwag nang makitang si Gabriel ang nasa tapat nila. Kasama nito ang ilang antingero. Ay nako, buti naman nandito na kayo. Nasaan si Ate Lourdes? Kailangan niyong umalis dito. Bakit? Nandito na ba ang mga aswang? Paparating na sila. Hinabol namin sila sa kagubatan at ang takbo nila ay papunta rito. Kinabahan na naman si Marian, pero hindi nagaya ng kaba niya noong mga unang araw. Ang kaba niya ngayon ay kaya na niyang gawing tapang. Tapang na siyang magiging isa ring sandata para makatulong sa laban. Agad nilang ginising si Lourdes na katutulog lang din. Sa sobrang taranta, nadala pa nito ang unan sa labas. Dali-dali silang tumakbo patungo sa pinagparadahan ng sasakyan nila. Medyo napabagal pa sila sa pagtakbo dahil sa maputik na daan. Pero nang makarating na sila sa sasakyan, nanlalaki ang kanilang mga mata nang makitang flat na ang gulong nito. Sinuyod nila ng tingin ang buong paligid. Wala naman na silang nakikitang tao na maaaring gumawa nun. Kaya agad na pumasok sa isipan nila ay ang mga aswang ang may kagagawa nito. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Naganda sila ng lugar na maaari nilang pagtaguan. Tumungo sila sa bandang dulo ng baryo na kung saan naroon ang taniman ng mga saging. Makinig kayo, dito na muna tayo hanggat hindi natin sila nakikita. Hindi natin sila basta-basta pwedeng palagan. Ilang araw na hindi sila nagparamdam, kaya nasisiguro ko na merong nagbago sa kanila. Tingin ko nandito na sila eh. Nararamdaman ko na sila. Gagamitin ko na ang anting-anting ko para makasigurado. Inilabas ni Gabriel ang kanyang anting-anting at saka bumulong dito. Anting-anting, bigyan mo ko ng kamalayan sa mga kalaban. Pumikit ang lalaki at dumilat din matapos malaman kung nasaan ang mga aswang. Nakapasok na nga sila sa baryo, pero hindi ko maramdaman kung nasaan si Don Conrad. May nagbago sa kanya. Kailangan natin mag-ingat sa aswang na yon. Pinagpatuloy nila ang pagtatago. Tahimik lamang sila sa kanilang kinalalagyan. Muling tiningnan ni Gabriel ang paligid. Pero wala pa rin itong maramdaman na Don Conrad. Habang ang mga aswang naman, medyo nag-iba ang direksyon. Sinamantala na nila ang pagkakataon. Kailangan nilang makaalis sa baryong yon. At magagawa lang nila yon kung babalik sila sa bungad. Ang kaso nga lang, masyadong delikado. Kung mananatili naman sila sa dulo ng baryo, baka makita na rin sila doon. Kailangan ko ng opinyon ninyo. Anong mas magandang gawin para makaalis tayo dito? Gusto kong marinig ang naiisip nyo para mas madali tayo makapagdesisyon. Nahihirapan na rin ako mag-isip eh. Pwede natin silang dituin. May iwan dito na maghihintay sa pagdating nila habang ang iba naman dadaan sa ibang parte ng baryo. Hahanap ng pwedeng masakyan. Sasakyan lang ang pag-asa natin para makaalis tayo rito. Bakit pa kasi natin sila tatakbuhan? Hindi ba talaga natin sila kaya ngayon? Nakakahanga yan tapang mo, Marian. Pero sa ngayon, kulang tayo sa bilang. At isa pa,
Medyo mabagal kaming kumilos dahil sa inyong mag-ina. Pasensya na pero yun ang totoo eh. Kaya ang mas mainam na gawin dito, kayo ang dapat maunang makaalis. Tama si Armando, kailangan natin ng sasakyan. Paano kung sa sasakyan, doon naman tayo hinabol? Magiging 50-50 ang tsansa natin kapag nasa sasakyan na tayo. Pero kailangan nating isugal ang 50% na yon. Kailangan natin mag-ingat. Iba talaga ang pakiramdam ko ngayon kay Don Conrad. Ano nga ang plano mo? Maiiwan ang mga tao natin dito. Tayo Armando, sasamahan natin sila. Ayos lang sa kanila na maiwan dito. Nag-thumbs up pa ang mga kasama nila bilang pag-aproba. Wala na silang sinayang na sandali. Naglakad na rin sila paalis at naghanap ng mas ligtas na madaraanan. Pero hindi pa man sila nakakalayo. Natanaw na nila ang ilang kalalakihan na naglalakad. Palingon-lingon sa daan. Para bang may hinahanap. Alam na agad nila na aswang ang mga yon. Kaya tumigil na muna sila sa gilid. Hindi natin sila pwedeng labanan ngayon. Mapupukaw natin ang atensyon ng iba pang aswang. Kapag nagkagulo, madadamay din ang mga residente. Hinintay na muna nilang makalagpas sa mga yon. Nang masiguro nilang nakadaan na ang mga aswang, nagmamadali silang lumabas at saka lumiko sa isang kanto. Pero laking gulat nila dahil may isa pang grupo ng aswang na nakasalubong nila. Napatigil sila at agad na hinawi ni Gabriel ang dalawang babae sa likuran. Handa tayo! Pre, kaya naman nating tapusin to ng hindi gumagawa ng ingay, di ba? Oo naman, oh. Mag-iingat kayo. Pero sa halip na lusubin sila ng aswang, umangil ng malakas sa mga yon na parabang nagbibigay ng hudyat sa iba nilang kasama. Kaya naman dali-dali nang inatake ng dalawang lalaki ang mga yon. Pinagana na rin nila ang kanilang anting-anting kaya nagkaroon sila ng kakaibang bilis. Wala pang isang minuto, napabagsak na rin nila. Pero ang problema, narinig na rin nilang umangil na rin ang lahat ng kalaban nilang nasa baryo. Tatakbo na sana sila ulit nang biglang dumating ang mga aswang. Nakaharang na yon sa kanilang daraanan. Sa bilang ng mga yon, alam ni Gabriel at Armando na hindi sila uubra. Lalo pat mas kailangan nilang mag-ingat dahil may kasama silang dalawang babae. Si Maria naman, pinagpapawisan na rin ng malamig dahil sa kaba. Pero kahit na ganito, hindi pa rin nawawala ang tapang nito. Maypit lang ang pagkakahawak ni Marian sa itak at alerto nilang binabantayan ng paligid. Takbo na muna! Takbo! Bumalik sila sa dinaanan nila. Nagulat sila nang biglang may itim na van na huminto sa kanilang harapan. Nakita nila sa loob ang kaibigang Becky ni Marian na si Mima. Nako! Cora na ditay! Enter na! Aba, mamaya na mag-wonder-wonder! Enter na! Mabilis silang nakapasok sa van bago pa sila maabutan ng mga aswang. Pinaharurot ni Mima ang sasakyan hanggang sa tuluyan na nga nilang naiwanan ang mga humahabol sa kanila. Gagakabuti na lang dumating ka. Kaninang sasakyan to? Ay wow! Interview while in danger, sis! Kaloka ka ha? Sa pudra ko to. Wala na sila. Hindi na nila tayo nasundan. Gosh, sis! What happened ba talaga? Ba't may mga aswangit na? Ilang araw ka na walay dite tapos ngayon, adventure lang ang peg? Wala na akong oras para magkwento. Sa ngayon, ilayo mo muna kami. Kailangan namin makalayo rito. Gora! Hold ng malala ha! Lilipat tayo together! Mas dinoble ni Mima ang bilis ng sasakyan. Madali silang nakalabas ng kanilang baryo. Nang masiguro nilang hindi na sila nasusundan ng mga aswang, ay naging kalmado na rin ang kanilang takbo. Marian, Ate Lourdes, mas magandang sumama na kayo sa kanya. Umalis na muna kayo rito sa probinsya natin. Babalikan lang namin ang mga kasama namin. Diyos ko, ano bang iniisip niyo ha? Kailangan niyo muna makarating sa ligtas na lugar. Saka lang kami mapapanatag. Sige na, pwede dali mo itong mag-ina kung saan ligtas, kung sino ka man. Ay bongga, maging sino ka man ang peg. Di go! Gusto kong sumama sa inyo. Ano? Marian naman, alam mo naman kung gaano kadelikado. Pero gusto kong makatulong.
Gusto ko makatulong para makuha ang hustisya na para kay Rigor. Anak naman, ano ba? Ma, hayaan mo na ako. Hindi magiging kumpleto ang pagkatao ko hanggat wala akong nagagawa. Ayaw kong iasa lahat sa kanila ang panalo na gusto natin. Gusto kong may gawin din. Sawa na akong maramdaman na lagi na lang may napapahamak dahil sa akin, tapos wala man lang ako magawa. Anong ambag mo, gaga ka? Tsura mo, ha? Po ang loob ko. At kahit kakaunti lang ang alam ko sa pakikipaglaban, lalaban ako. Marian, hindi itong tamang panahon para subukin ang kakayahan mo na kailan mo lang natutunan. Kailan ko susubukan? Kapag wala na kayo? Kapag wala na rin akong magagawa? Napailing na lamang si Gabriel sa mga sandaling yon. Tumingin ito kay Armando. Tumango na lamang din ito sa kanya. Sa huli, wala na rin silang nagawa. Kahit si Lourdes na ina ng dalaga, pinayagan na lang niya ito kahit sa sobra-sobra nitong pag-aalala. O sige, papayag kami sumama ka. Pero itong tatandaan mo ayaw na ayaw ko nagagawa ka ng sarili mong desisyon. Hihintayin niyo palagi ang command ko. Nakakaintindihan ba tayo? Bumaba na rin ang van ng tatlo. Isang maigpit na yakap na lamang ang ginawa ni Marian sa kanyang ina bago bumaba. Mama, gagawin ko ang lahat para mabigyan din ng hustisya ang ginawa ng mga aswang sa'yo. Pagkatapos ng pagpapaalam ay umalis na rin ang sasakyan. Sa loob lang ng 10 minutong paghihintay, may napadaang truck na siya namang pumayag na makisabay sila. Bumaba sila sa mismong tapat ng baryo nila Marian. Tahimik pa rin ang buong lugar, pero mababakas na naroon pa rin ang mga aswang dahil na rin sa diwa ng anting-anting. Maganda kayo. Nandito si Don Conrad. Nararamdaman ko. Papasok na sana sila sa loob ng baryo nang biglang nagsilabasa ng mga aswang mula sa bukana ng baryo. Tumigil silang tatlo. Hanggang sa tuluyan na nga silang napaligiran ng mga ito. Dinukot na ni Gabriel ang kanyang patalim. Espada ang hawak nito. Pumorma si Gabriel at saka pumikit sandali. Hinagupit nito ng malakas ang espada sa hangin. Sa lakas ng impact, nagtalsika ng mga aswang. Sinamantala na nila ang pagkakataong yon para pagtatagain ng mga kalaban nila. Halos kalahati agad sa mga kalaban nila ang nalagas. Pero hindi pa rin doon natatapos ang lahat. Lumusob pa rin ang mga aswang sa kanila. Habang nagaganap ang labanan, hindi naman nilalayuan ni Armando ang dalaga. Nababahala kasi ito na baka bigla na lamang madali si Marian. Pero laking gulat ng dalawang binata nang biglang lumusob ng mag-isa si Marian. Bara-bara nitong winasiwas ang itak. 3 ang tinamaan sa leeg. Nang dumistansya ang mga yon, ay agad na hinila ni Gabriel ang dalaga pabalik. Anong ginagawa mo? Kung lulusob ka, gamitan mo naman ng utak, ng estilo. Mamamatay ka ng maaga sa ginagawa mo eh. Ganun ang style ko eh. Ang bihira ka naman. Oh, ako naman ha. May mga binanggit na Latin na salita si Armando. Nakita na lamang ni Marian kung papaanong lumundag na mataas ang binata. Walang kahirap-hirap nitong tinamaan ng hiwa ang mga aswang. Hindi pa ito nakontento. Tinarak pa ni Armando ang gamit nitong itak sa ulo ng isa. Sa puntong ito, wala nang nararamdaman si Gabriel sa presensya ng mga aswang. Pero laking gulat nila nang lumitaw na ang pinakahuli nilang makakalaban, si Don Conrad. Agad na humigpit ang pagkakahawak ni Marian sa itak. Kapag nakikita niya ang mukha ng Don, pagkamuhi lang ang nararamdaman niya. Naalala lang niya ang lahat ng kasamaan nito sa mga taong malalapit sa kanya at maging sa iba ring biktima nito. Hindi nyo talaga ako binibigong pahangain Nagawa niyong talunin ang mga bagong aswang na ginawa ko. Tunay ngang magagaling ang mga antingero. Pumalakpak pa ang Don para magpakita ng pagiging sarkastiko nito. Naglakad pa ito ng kaunti palapit sa kanila. Tumigil lang ito nang tutukan na ni Gabriel ng espada. Tapusin na natin to, Don Conrad! Tapusin? May kasama kayong babae tapos may lakas kayo ng loob na sabihin niyan sa harapan ko? Ibang klase kayo! Ang dami mong daldal! Mabilis na lumapit si Armando at nakarating ito kagad sa gilid ng Don. Sinubukan itong hiwain ng lalaki sa tagiliran.
Pero nagulat ito nang biglang makailag lang si Don Conrad. Muntikan siya nitong madakma sa kwelyo pero buti na lang mabilis din si Armando na makailag. Dahil dito, napagtanto ng binata na hindi na nga talaga pangkaraniwan ang Don. Aminado si Armando na hindi nito kakayanin si Don Conrad kung hindi siya tutulungan ni Gabriel. Labas tangan! Inutil! Anong tingin mo sa akin? Madali lang akong matatamaan ng pangkaraniwan mong atake? Ipapatikim ko sa inyo ngayon kung paano ako magalit! Sinira niyo ang lahat ng pinaghirapan ko! Kaya ipaparanas ko sa inyo ang impyerno! Nangitim ang kulay ng lahat ng mata ni Don Conrad. Nagkaroon ito ng malapad na pakpak. Mabilis agad itong nakalipad palapit sa kanila. Una nitong tinamaan ay si Armando. Sa lakas ng suntok ni Don Conrad, muntikan nang hindi makahinga ang binata. Buti na lang ay ginagabayan pa rin ng anting-anting si Armando. Kung hindi, baka namatay agad ito sa isang suntok lang. Hindi na rin nagsayang ng pagkakataon si Gabriel. Ginamit na rin niya ang kakaibang lakas na nagmumula sa anting-anting. Parang hangin lang siyang nakarating sa harapan ng Don. Tinaga niya ito sa dibdib, pero nadaplisan lang. Kitang-kita na kahit papaano bumagal si Don Conrad. Pero dahil sa nangyari, tila mas lalo lang lumakas at naggalit ang kanilang kalaban. Sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Naguumbukan na rin ang mga ugat sa kung saan saang parte ng katawan nito. Magbabayad kayo! Biglang nadakma ni Don Conrad ang lalaking si Gabriel. Isang malakas na suntok ang tinanggap ni Gabriel. Naramdaman pa ng binata ang pagkabungi ng mga ngipin niya. Nang tumilapon si Gabriel sa harapan ng dalaga, saka lamang napagtanto ni Maria na hindi nga talaga biro ang pinasok niyang gulo. Ikaw naman babae, anong gagawin mo ngayon? Tingin mo ba kakayanin niyo ako talaga? Kahit anong anting-anting pa ang gamitin ninyo, walang makakatalo sa akin! Ikaw na ang isusunod ko! Nang dahil sa'yo, nasira ang pinapangarap ko para sa lahat ng mga aswang. Dahil sa'yo, nagkandal leche-leche lahat ang pinaghirapan ko. Kaya pagbabayaran mo ito! Tumakbo na si Don Conrad patungo kay Marian. Buti na lang ay pinukulan ni Armando ng bato ang Don. Tinamaan yun sa ulo na naging dahilan para mawala ang atensyon nito kay Marian. Buwisit! Hindi ka na nga makalakad dyan. Gumagawa ka pa talaga ng paraan para mabuwisit ako sa'yo. Sige, tanggapin mo ito! Akmang dudurugi na sana ni Don Conrad ang mukha ni Armando, pero agad na nakabangon si Gabriel. Isang malakas na suntok din ang ginawa nito sa tagiliran ni Don Conrad. Ang kaso nga lang, masyadong matigas ang katawan nito. Dinakma si Gabriel ng Don. Dinakma din nito si Armando at pinag-untog silang dalawa. Nanginginig na si Marian sa takot ng mga sandaling yun. Ang tapang na pinaghirapan niyang mabuo, naglaho na lamang na parang bula. Bakit? Bakit wala akong magawa? Bakit ako natatakot ngayon? Habang naririnig ni Marian ang nakakalokong tawa ni Don Conrad, bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya noon ni Rigor. Nanlalaki ang mga mata niya. Kinapa niya ang leeg niya at dito napagtanto niya na may suot pala siyang kwintas. Binigay ito sa kanya ni Rigor noong huli nilang pagkikita. Naramdaman na lamang niyang tila umiinit ang kwintas. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Basta parabang unti-unting nabubura ang takot sa kanyang kalooban. Ikaw babae, hindi na muna kita gagalawin. Naisip ko na mas maganda palang makita mo muna kung papaano mawawala sa'yo ang mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayon, mamili ka. Sino sa kanilang dalawa ang gusto mong mauna? Kapag hindi ka pumili, ikaw ang uunahin ko! Hindi nakapagsalita si Marian. Para siyang napipi. Natameme dahil sa kakaibang nararamdaman niya sa kanyang katawan. Hindi ka pipili? Pwes, ikaw na lang ang papaslangin ko. Madali naman akong kausap eh. Unti-unti nang lumapit sa kanya ang matandang aswang. Nang nasa harapan na niya ito, itinaas na ni Don Conrad ang kamay nito nang may mahahabang kuko.
Sasaksakin na sana nito ang dalaga pero nagulat na lamang ito nang hindi dumadapo ang dulo ng kuko niya sa dibdib ni Marian. Ilang beses pa nitong inulit yun hanggang sa hindi pa rin ito magawa. Naisipan na lamang ng Don na suntukin ang dalaga. Pero hindi pa rin dumidikit ang kamuo nito kay Marian. Ha? Anong nangyayari? Bakit hindi kita tamaan? Don Conrad, kahit ako rin, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang sa ngayon, kailangan mo nang mawala. Laking gulat nilang lahat nang parang hangin na nakalapit si Marian sa Don. Naitarak na ni Marian ang hawak na itak sa dibdib mismo ni Don Conrad. Sa puntong yon, otomatikong napaluhod ang aswang. Walang humpay ang pagsuka nito ng dugo. Anting-anting ng alak ko! Tuluyan ang napahiga si Don Conrad at ilang segundo lang, binawian na rin ito ng buhay. Samantala, dali-dali namang tumayo si Gabriel kahit na ilang beses itong natumba. Buong pagsisikap itong lumapit kay Marian para alisin ang suot na anting-anting. Ayon kasi kay Gabriel, nakakasama sa tao ang paggamit ng anting-anting ng mga aswang. Nawalan ng malay si Marian matapos maalis sa kanya ang kwintas. Matapos ang labanan na yon, dumating na rin ang mga kasamahan nila. Inalalayan na silang makaalis sa lugar na yon. Mabuti na lang din ay bumalik ang beke na si Mima. Isinakay na lamang sila at saka dinala sa pag-aamutan ng tatlo. 4 na araw bago tuluyang magising si Marian, payapa na ang baryo. Wala na ang mga aswang. At sa wakas, makakapagsimula na rin sila ng bagong buhay ng kanyang ina. Samantala, ang anting-anting naman na binigay ni Rigor kay Marian, ibinaon na lamang nila sa lupa. Kahit na may nawala, kahit na may mga nagbago sa buhay nila dahil sa mga nangyari, nagawa pa rin maging positibo ni Marian at ng kanyang ina. Kasama ang 2 binata na si Gabriel at Armando, nagpatuloy ang kwento ng kanilang buhay ng may ngiti, may pagmamahal at wala ng pangamba tulot ng mga aswang. Wakas,